Nagsisimula ang kwento sa isang nakasuot ng hood na nakatago sa bubong ng kastilyo, naghihintay na mapatay ang lahat ng ilaw para makapasok sa lugar at mapatay ang kanyang target. Pero bago pa siya makatalon, naramdaman niyang may tao sa likuran niya at lumingon siya para makita ang isang batang lalaki na may itim na buhok na nakatayo sa tuktok ng isa sa mga tore at nakatingin sa kanya mula sa malayo. Agad na naramdaman ng lalaking nakasuot ng hood ang lamig na dam alloy sa kanyang katawan, iniisip na ang batang ito ay isa pang hitman na katulad niya. Pero sa mas malapitang pagtingin, napagtanto niya na ang batang ito ay walang iba kundi ang maalamat na tahimik na mamamatay tao na kilala sa kanyang napakalakas na kakayahan. Napagtanto ng lalaking may suot na hood na walang pag-asa para makatakas at kailangan niyang lumaban para makaligtas, kaya agad siyang tumakbo para makahanap ng mas magandang anggulo at naghagis ng isang grupo ng matatalim na metal spikes sa tahimik na mamamatay tao. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyadong mabilis ang mamamatay tao at madaling nailagan ang atake bago tumakbo ng diretso patungo sa lalaking nakasuot ng hood. Hinugot ng lalaki ang kanyang punyal at sinubukang tapusin ito sa isang saksak lang. Ngunit nagawa ng batang may itim na buhok na harangin at iwasan ang atake gamit ang sarili niyang punyal sa bilis ng isang kurap. Pabalik-balik sila sa bubungan bago ekspertong desarmahan ng kanilang batang lalaki ang kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta susuko ang hitman dahil muli siyang naghagis ng maraming matutulis na bagay na nailagan ng mamamatay tao. Ngunit ito ay nagbubukas ng pagkakataon para umatake ang lalaking nakasuot ng hood. Sa kasamaang palad para sa kanya, naisip na ito ng batang may itim na buhok at nakalusot sa atake, lumitaw sa likod niya. Nagsisimulang mawalan ng pag-asa ang nakasuot ng hood na hitman habang natatanto niyang napakalaki ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila at sinubukang ibuhos ang lahat ng mayroon siya sa mas batang mamamatay tao. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang batang lalaki, nililihis at hinaharang ang bawat latay at suntok na ibinabato sa kanya ng hitman, kahit na hinaharang pa niya ang lihim nitong nakatagong talam sa sapatos. Sa gayon, walang natirang anumang paraan ang hitman. Habang sinasaksak lang siya ng mamamatay tao sa braso bago binasag ang mga binti nito, na nag-iiwan sa kanya sa lupa, hindi makapaniwala ang hitman kung gaano kadaling natalo siya ng bata ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo ng may bumagsak na espada mula sa langit, na nagwakas sa kanyang sakit magpakailanman. Nang wala na ang kanyang mga katunggali, pumasok ang mamamatay tao sa silid ng kanyang target na natutulog sa kama ng walang kaalam-alam sa panganib na kanyang kinakaharap. Muli niyang pinatatag ang kanyang determinasyon at itinaas ang kanyang punyal upang saksakin ang target, na tinatapos ang kanyang misyon. Kailan lang, ang nakamamatay na mamamatay tao na ito ay isang normal at nag-iisang teenager na nagngangalang Akira mula sa Japan, na nag-aaral sa high school at mas gustong mag-isa, nagbabasa ng manga sa kanyang telepono. Karamihan sa mga kaklase niya ay hindi kailanman nagpakita ng pakialam sa kanya, ngunit isang mapalad na araw, biglang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang realidad at siya kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay napunta sa isang ganap na naiibang mundo sa gitna ng isang korte. Natatakot silang lahat, nagtataka kung panaginip lang ba o isang uri ng kalokohan nang dumating ang isang matandang salamangkero sa pamamagitan ng isang pinto, na nagsasabing nais ng hari na makipag-usap sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Habang iniisip ng ilan na ito ay isang uri ng costume party, hindi nagtagal ay pumasok ang hari sa silid kasama ang prinsesa at binati sila sa bagong mundo kung saan sila tinawag ng isang espesyal na ritual ng mahika. Agad na nagpatuloy ang hari sa negosyo, sinasabing siya ang pinuno ng pinakamalaking kaharian ng tao na kasalukuyang nasa ilalim ng banta ng pag-atake mula sa mga demonyo. Sinasabi niya na tanging isang bayani mula sa ibang mundo lamang ang may tunay na kapangyarihan upang talunin ang Demon Lord ng minsan at magpakailanman, kung hindi ay mapapahamak silang lahat sa kamatayan at pagkawasak. Pagkatapos ay sumulong ang salamangkero, sinasabing kailangan nilang hanapin kung sino ang bayani, at inutusan ang lahat na sumulong at isa-isang ilagay ang kanilang mga kamay sa mahiwagang kristal. Isa sa mga nasa sabik na batang lalaki ang unang nagpunta sa unahan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kristal para lamang ipakita ang kanyang katayuan na walang iba kundi isang tagasanay ng hayop. Mukhang bigo siya, pero sinabi ng salamangkero na huwag siyang mag-alala dahil mayroon pa rin siyang mga katangian na malayo sa abot ng sinumang normal na tao.
Isa-isa, natutunan ng mga estudyante ang kanilang katayuan habang ang ilan ay nagiging salamangkero, ang ilan ay nagiging kabalyero, at ang ilan naman ay nagiging manggagamot. May napansin si Akira na kakaiba, dahil tila lahat ay may panimulang stats na 180, samantalang ang kanyang stats bilang isang mamamatay tao ay 10 beses na mas mataas sa 1800. Sa wakas, ang susunod na batang nagngangalang Sato ay lumapit sa bowl ang kristal, at naging bayani sa kanilang lahat na may panimulang stats na 1000. Binati siya ng matandang salamangkero, sinasabing ang panimulang istatistika ng bawat tao ay selyado sa pinakamataas na 500, ngunit dahil siya ay isang bayani, doble ang kanyang istatistika. Ito ang nagpapatunay na may mali sa istatistika ni Akira dahil halos doble ang istatistika niya kumpara sa bayani mismo. Nagpalakpakan ang lahat para kay Sato dahil siya ang pinakasikat na lalaki sa klase, habang tinutulak siya ng isa sa mga kaklase ni Akira na ipakita rin ang kanyang mga istatistika sa lahat. Naisip ni Akira ang sitwasyon nila at isinasaalang-alang na wala silang alam tungkol sa mundong ito o kung paano ito gumagana. Pakiramdam niya ay nakakatawa na ibunyag ang ganitong hindi normal na numero, at dapat muna siyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol dito. Nang maayos na ang istatistika ng lahat at nabunyag na ang bayani, sinabi ng matandang salamangkero na bibigyan silang lahat ng mga armas at iba pang kagamitan ayon sa kanilang mga klase at pinadala sila sa kanilang mga silid para sa gabi. Habang pabalik sa kanilang mga kwarto, napansin din niya ang isang nakatagong kamera na nangangahulugang sinusubaybayan sila ng mga taong ito, na talagang kainahinala. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang magtago para makalusot sa kanila. Nang nasa kwarto na siya, nagbihis siya ng naaayon bago lumabas sa balkonahe, nilalasap ang katotohanang nasa ibang mundo na talaga siya. Sa gayon, nagpasya siya na dapat na siyang magsimulang magtrabaho upang makakuha ng mas maraming impormasyon, at sa pamamagitan ng ilang pagtalon ay umakyat siya sa pader hanggang sa tuktok ng kastilyo nang hindi man lang pinawisan. Tumingin siya pabalik sa sarili niyang mga kakayahang nakakabaliw. Bigla niyang napansin ang bukas na bintana at palihim siyang nakapasok sa silid trabaho ng hari mismo, na nagtanong sa prinsesa kung maayos ba ang lahat ayon sa plano. Sumagot ang prinsesa na tila walang ideya ang mga bata mula sa kabilang mundo tungkol sa nangyayari at wala sa kanila ang may malaking kakayahang mahika upang maging problema. Sinabi ng hari sa kanya na bantayan sila bago muling tumuon sa kanyang trabaho. Sa kanyang kakayahang magtago, si Akira ay halos hindi nakikita habang nakatayo sa tabi ng hari, nagtataka kung gaano kadaling mapapatay ang lalaking ito ngayon, ngunit nagpasya siyang huwag gawin iyon. Kinabukasan, umupo si Akira sa mesa ng almusal kasama ang iba niyang kaklase na tila walang iniisip, habang tumayo si Sato, ang sikat at mabait na lalaki, at nagbigay ng nakakahiya ngunit nakakatuwang pahayag tungkol sa kung paano silang lahat ay mas malakas kaysa sa kanilang sariling mundo, kaya dapat silang lahat ay magtuon sa pagtulong sa mga tao ng mundong ito gamit ang kanilang kakayahan at labanan ang mga Demon Lord ayon sa utos ng hari. Lahat ng nasa klase ay sumang-ayon sa isang babaong plano, habang iniisip ni Akira kung dapat niyang ibunyag ang kanyang natuklasan, dahil akala ng mga tanggang ito ay kaalyado nila ang hari at ang prinsesa. Pagkatapos ng agahan, nagtipon ang lahat ng estudyante sa training ground, kung saan nagpakilala ang Lord Commander ng Royal Army na si Seren at sinabing dahil lahat sila ay baguhan, tutulungan niya silang magsanay upang pagkalipas ng isang buwan ay makapasok sila sa isang piitan at aktwal na masubukan ang kanilang kakayahan. Agad na pinagsama-sama ni Sato ang lahat, sinasabing gagawin nila ang kanilang makakaya, habang si Akira ay nagtatago pa rin at tahimik na pinagmamasdan ang circus mula sa malayo. Nagpasya siyang mag-isa upang kumuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagulat siya nang sundan siya ni Seren na ipinasa ang klase sa kanyang tenyente na si Hill. Nagtataka si Akira kung nawala na ang kanyang kakayahang magtago o may limitadong tagal lang itong aktibo, pero ngumiti lang si Seren, sinasabing hindi na niya kailangang mag-alala dahil tila maayos naman ang kanyang mga kakayahan. Ibinubunyag niya na siya mismo ay may taglay na mystical eyesight, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang pagkakaiba sa temperatura. Kaya basically, siya ay isang naglalakad na thermal camera. Naging nerbyoso si Akira at inilagay ang kamay sa talim, nagtanong kung magkakaroon sila ng anumang problema, ngunit pinakalma siya, sinasabing wala siyang balak na isumbong siya sa hari o sa prinsesa.
Si Akira ay nag-aalinlangan pa rin at nagtatanong kung kaninong panig siya talagang kakampi, ngunit sumagot si Seren na mas komplikado ito at hindi madaling maipaliwanag. Nang mapagtanto na hindi siya nagsisinungaling, bahagyang binaba ni Akira ang kanyang pagbabantay at binanggit na gusto niyang bisitahin ang silid-aklatan upang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Nang tanungin ni Seren kung anong antas na ang kanyang kakayahang magtago, ipinahayag ni Akira na nasa pinakamataas na antas na ito, na medyo nakakabaliw. Ngunit ang natitirang kakayahan niya ay nasa antas isa lamang at wala siyang ideya kung paano ito mapapataas. Umiti si Smiles, sinasabing matutulungan niya ito, dahil hindi naman ito makukuha ang gusto nito sa library. Nagtataka si Akira kung gaano siya dapat magtiwala sa kanya, pero hindi niya maitatanggi na nakakapanabak ang ideya ng pagiging mas malakas. Kinokontrol niya ang kanyang emosyon at tinanong si Seren kung paano talaga siya makakabalik sa bahay, ngunit sumagot si Seren na wala rin siyang ideya tungkol doon. Pero alam niya na kailangang lumakas ng husto si Akira, dahil makakahanap lang siya ng paraan para makabalik sa bahay kung mananatili siyang buhay. Sinasabi ni Akira na hindi siya mahilig tumanggap ng tulong ng libre, kaya sumagot si Seren na para bayaran siya. Mas marami pang may kukwento sa kanya si Akira tungkol sa sarili niyang mundo. Tila epektibo ito dahil nakipagkamay si Akira kay Seren, ang unang taong sa mundong ito na pinagkatiwalaan niya. Hindi nagtagal, nagsimula siyang matuto tungkol sa iba pang lahi sa mundong ito tulad ng mga taong hayop at mga elf, na may sariling magkahiwalay na kontinente. Patuloy din siyang nagsasanay sa kanyang pisikal at mental na kakayahan, sinasabing ang pagsasanay lamang ang tanging paraan upang mapataas ang kanyang kasanayan at gumaling, habang ang kanyang klase ay hiwalay ding nagsasanay sa ilalim ng pagtuturo ni Giles. Isang gabi, pumunta siya para makipagkita kay Seren dahil nakakita siya ng isang libro, na sigurado siyang isinulat ng Lord Commander. Kinuha ni Seren ang libro at ngumiti, sinasabing ito nga ay isang plano para patalsikan ang hari na siya mismo ang sumulat at itinago bilang isang aklat luto. Ibinunyag ni Seren na ang hari ay isang taong wasak na hindi na maayos at gagawa ng isang tunay na nakakabaliw na bagay upang baguhin ang paraan ng paggana ng mundo, at hindi ito mapapayagan ni Seren. Kasabay nito, siya ang commander ng mga maharlikang kabalyero na may banal na tungkuling protektahan ang hari. Naiintindihan ni Akira ang kanyang problema at inihayag na nagkaroon siya ng pagkakataong patayin ang hari noong gabi mismo nang sila ay ipatawag dito, ngunit hindi niya nagawang gamitin ang kanyang dagger. Mainit na sumagot si Seren na tama ang kanyang desisyon dahil hindi naman dahil mamamatay tao siya ay kailangan na siyang pumatay. Sa wakas, lumipas ang isang buwan at handa na ang lahat ng bayani na pumasok sa mga piitan at sinalubong ng halos buong lungsod, nagpapalakpakan at nagbubunyi para sa kanila. Gayunpaman, sa kalayuan, napansin ni Akira ang isang batang babae na may suot na hood na nakatingin sa kanila, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumitaw sa likod nito, na nagulat sa dalagita. Tinanong niya kung bakit siya nakatingin sa kanila ng may galit, at sumagot ang batang babae na may asul na buhok na lahat sa lungsod ay nagpupuri sa kanya at sa kanyang mga kasama bilang mga bayani, ngunit alam niya ang sakripisyong ginawa upang sila ay mapunta rito. Inamin ni Akira na wala siyang ideya tungkol sa anumang sakripisyo, ngunit tulad ng isang NPC, sinabi niya sa kanya na alamin ito ng mag-isa at lumayo. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa piitan kung saan lumilitaw ang mga halimaw mula sa bawat sulok, at tila bawat bato ay isang trapdoor na nagbubukas ng mas maraming halimaw. Mukhang pagod at mahina ang lahat ng estudyante, habang pinipigilan ni Akira ang maraming posibleng umaatake hanggat maaari. Bago tanungin si Seren kung dapat na silang bumalik, sumagot si Seren na sapat na ang kanilang nagawa para sa araw na iyon at ginamit ang kanyang banal na kakayahan upang linisin ang daan sa harap nila. Inutusan silang lahat ni Hill na tumakbo patungo sa labasan, ngunit natagpuan pa rin nila ang kanilang sarili sa ilalim ng lupa at harangan ng maraming halimaw. Biglang naalaala ng Cringelord na si Sado ang smoke bomb na ibinigay sa kanila ng prinsesa, na sinasabing ito ang magtataboy sa mga halimaw, kaya itinapon niya ang bomba patungo sa kanila. Ngunit sa kanyang pagkamangha, isang minotaur ang lumabas mula sa usok. Dumating si Hill sa pinangyarihan, nagulat nang makita ang isang minotaur sa itaas na palapag, dahil dapat ay mas malalim sila sa mga piitan. Agad na kumilos si Akira, iniiwasan ang suntok at tumalon sa ibabaw ng minotaur, sinaksak ito sa ulo,
ngunit nagulat siya nang mabasag ang kanyang dagger sa maliliit na piraso, na nagtulak sa kanya pabalik. Nananatili rin si Seido sa lupa, masyadong mahina para iangat ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Akira sa kanya na manatili sa likod dahil siya ang dapat na bayaning tatalo sa Demon Lord. Dumating si Commander Seren sa pinangyarihan, at napagtanto kung gaano talaga kasama ang sitwasyon nila nang imungkahi ni Akira na gamitin niya ang kanyang espesyal na kakayahan at bahala na siya sa iba. Sinabi ni Seren sa kanya na maaaring mapanganib ito, ngunit pagkatapos makita ang determinasyon sa mga mata ni Akira, nagpasya siyang magpatuloy at isagawa ang spell. Agad na nagulat ang Minotaur sa isang malaking kidlat habang nagposisyon si Akira sa likod ng halimaw, handang sumalakay. Ina-activate ni Akira ang kanyang shadow magic at nagpapadala ng matatalim na tinak na gawa sa purong kadiliman patungo sa Minotaur, na nahihirapan pa rin sa kidlat ni Seren. Gayunpaman, medyo maagang nakawala ang Minotaur at tinarget si Akira, na hindi alam na naibato na niya ang kanyang spell. Habang winawasiwas ng Minotaur ang mabigat niyang palakol patungo kay Akira, natusok ang kamay niya ng madilim na mga tinak. Lalong tinusok ni Akira ang katawan nito ng mga tinak, at nang masiguro niyang hindi madaling makatakas ang Minotaur mula sa mga ito, sinimulan niyang hilahin ito pababa sa madilim na kailaliman sa ilalim ng mga paa nito. Nilamon ng kailaliman ang Minotaur, at binunot ng mga tinak ang ulo nito bago pa man tuluyang mawala. Lahat ay nagulat nang makita na nagawang talunin ni Akira ang napakalakas na halimaw, ngunit biglang nawala ng kontrol ang kanyang kapangyarihan. Nagkakagulo ang lahat habang sinusubukan niyang bawiin ang mga Shadow Spike, pero sa kabutihang palad, tumulong si Seren para pakalmayan siya. Salamat sa kanyang gabay, nagawang muling makontrol ni Akira ang kanyang kapangyarihan, na pinatay ang kanyang shadow magic. Pakiramdam niya ay maswerte siya na buhay pa rin at sinabi sa kanya ni Seren na talagang nalampasan niya ang mga inaasahan nito ngayon. Pagbalik nila mula sa piitan, nagpasalamat si Seren sa pagligtas sa buhay ng lahat, pero hindi niya nararamdaman na siya ang may-ari ng lahat ng karangalan. Sabi niya, kung wala si Seren na susuporta sa kanya, hindi niya sana natalo ang Minotaur, lalo na dahil hindi niya nagagawang maayos na magpalabas ng shadow magic sa pagsasanay. Sinabi ni Seren na ito ang unang beses niyang narinig ang tungkol sa isang karagdagang kasanayan na tinatawag na shadow magic, at sumang-ayon siya na halos hindi pa makontrol ni Akira ang spell sa ngayon. Binalaan niya ito na mag-ingat sa paggamit nito sa susunod, at pagkatapos ay nagpasya siyang bigyan ito ng samurai sword na siya mismo ang unang bayani ang gumawa. Kinuha ni Akira ang espada at tinanong si Seren kung bakit hindi niya ito ibinigay sa kasalukuyang bayani sa halip na sa kanya, at sumagot ang commander na nasa kay Sato na ang banal na espada. Gayunpaman, ang mas malaking dahilan ay ninakaw ni Seren ang espada mula sa kaban ng hari, at ang pagbibigay nito sa Bobong bayani ay magiging sanhi ng kanyang pag-aresto sa lalong madaling panahon. Malugod na tinanggap ni Akira ang espada at pagkatapos ay natuklasan na may ilang inskripsyon malapit sa hawakan. Ang una ay nakasulat na Yato no Kami, at sa susunod na inskripsyon, nais ng unang bayani na gabayan ng kanyang espada ang kanyang kahalili sa panahon ng kagipitan. Sabi ni Akira, gusto sana niyang makilala ang unang bayani. Nang pag-usapan ang bayani, naaalala ni Akira ang sumpa na ipinataw kay Sato, at kung paano nila hindi ito maputol gaano man karaming beses sinubukan ng mangkukulam. May nararamdaman siyang may kakaibang nangyayari, at may teorya si Seren tungkol dito. Ang taong nasa likod ng sumpa ay ang prinsesa mismo, na sinusubukang gawing tao-tauhan si Sato gamit ang isang ritual ng madilim na mahika. Gayunpaman, dumating si Akira doon sa tamang oras at sinira ang mahiwagang kristal na ginagamit niya sa pagganap ng ritual. Nagagalit ang prinsesa at tinatanong kung paano niya nagawang pumasok sa silid tulugan ng isang babae nang walang pahintulot nito, at itinutok lang ni Akira ang kanyang espada sa kanya. Sa pagsasabing ang isang mangkukulam na sumusumpa sa ibang tao ay hindi babae, tinanong niya ito kung bakit niya ginagawa ito, at sumagot ang prinsesa na lahat ito ay para sa kapakanan ng hari. Tinanong siya ni Akira kung bakit siya sumusunod sa hari, at inulit ng prinsesa ang naunang sinabi na parang walang buhay at katinoan ang mga mata. Napagtanto rin ito ni Akira at umalis sa silid, ngunit ang prinsesa ay may mas maraming magic crystals na balak niyang gamitin para sampain ang natitirang mga estudyante.
Samantala, dinala ni Akira ang kristal sa bahay ni Seren at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa pagsumpa ng prinsesa kay Sato. Mukhang hindi na bago ang bagay na ito dahil sinabi ni Seren na hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang masasamang gawa. Tinanong niya si Akira kung nagpakita siya ng mukha sa prinsesa, at sinabi nito na oo, dahil gusto niyang makipag-usap ng maayos sa kanya, pero hindi naman magaling magsalita ang prinsesa. Sumagot si Seren na ang prinsesa ay parang manika lamang para sa hari sa ngayon, at pagkatapos ay sinabihan si Akira na huwag matulog sa loob ng palasyo ngayong gabi. Nagtataka si Akira sa dahilan, at ipinaliwanag ni Seren na kayang sampain ng prinsesa ang sinuman, pero hindi siya dahil hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang katayuan sa kanya. Ibig sabihin, susubukan niyang ipapatay na lang siya, at gusto ni Seren na lumayo siya sa palasyo. Tinanong ni Akira kung hindi siya papagalitan dahil sa walang ingat na pagpapakita ng mukha niya, at sumagot ang commander na ang mga teenager ay dapat na mapusok at walang pakundangan, at tungkulin ng mga nasa hustong gulang na tulad niya na pagtakpan ito. Kinabukasan, nagising si Akira sa ingay na nagmumula sa palasyo, at nang makarating siya doon, nakita niya ang malaking grupo ng mga tao na nagtitipon. Napansin niya na nakalaya si Sato sa sumpa, at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Sumagot si Sato na patay na si Seren, at hindi matanggap ni Akira ang balitang iyon. Tumakbo siya sa gitna ng karamihan para makita ang bangkay ni Seren na nakahandusay sa sahig na may nakabaong punyal sa puso. Tubos na nasaktan si Akira sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kaibigan sa mundong ito. Ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na tigilan ang pag-arte dahil naniniwala silang siya ang pumatay. Itinuturo nila na ang ginamit na punyal sa pagpatay kay Seren ay sa kanya, at pinaalalahanan sila ni Akira na nabasag ang kanyang punyal sa laban-laban sa Minotaur. Gayunpaman, walang gustong makinig sa kanya, at sinisisi nila siya na kainahinala at hindi mapagkakatiwalaan mula nang dumating silang lahat dito. Nagtataka si Akira kung nasa ilalim sila ng sumpa ng prinsesa, at napatunayan siyang tama sa paraang sinisisi siya ng lahat. Si Sato lang ang pumunta para ipagtanggol siya, sinasabing kailangan nilang imbestigahan ng husto ang bagay na ito, ngunit ipinahayag ng hari na papatayin si Akira dahil sa pagpatay sa kanilang minamahal na commander. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na patumbahin siya, ngunit ginamit ni Akira ang isang kasanayan upang itago ang kanyang presensya at nakatakas ng walang pinsala. Habang ipinapadala ng hari ang kanyang mga tropa upang hanapin siya sa buong palasyo, pumunta si Akira kay Hill, na nagbunyag na pinatay ng piling unit ng pagpatay si Seren sa direktang utos ng hari. Hinahabol din siya ng grupo ng mga mamamatay tao, pero inasahan na ito ni Seren, at naghanda siya ng mga gamit sa paglalakbay sa kanyang silid. Sinabi ni Hill kay Akira na kunin ang mga supply at tumakas, at nagpasalamat siya sa vice-commander bago nagmadaling pumunta sa kwarto ni Seren upang kunin ang mga gamit, ngunit nakalimutan niya ang isang mas maliit na pouch sa pagmamadali. Sa gabi, ikinwento ng hari kung paanong mas madaling bumagsak si Seren kaysa sa inaasahan niya, at ngayon ay wala nang makakalaban sa kanila. Sinabi ng prinsesa sa kanya na kumpleto na ang pag-brainwash sa lahat ng estudyante maliban sa bayani, at kailangan na lang nila ng dahilan para simulan ang digmaan sa kanilang mga karatig na kaharian. Natuwa ang hari sa pagkarinig nito, at sinabi niya sa prinsesa na ipadala ang mga mamamatay tao upang habulin si Akira at tiyakin na hindi siya mabuhay ng matagal upang maging banta sa kanila. Samantala, nagtatago si Akira sa piitan dahil minsan sinabi sa kanya ni Seren na ito ang pinakamagandang lugar para makaiwas sa mga taong humahabol sa kanya, ngunit ang tanging kulang dito ay malinis na inuming tubig. Ang piitan din ang pinakamagandang lugar para mag-level up at mapabuti ang mga kasanayan ng isang tao, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa dahil masyadong mapanganib. Binalaan ni Seren si Akira na kahit ang kanyang kakayahang magtago ay hindi siya mapoprotektahan mula sa mga halimaw na may mataas na antas na may napakatalam na pandama, ngunit kung sapat na ang kanyang pag-level up, magagawa niyang burahin ang kanyang amoy at maging ang temperatura ng kanyang katawan upang malinlang ang halos lahat. Kasunod ng kanyang mga salita, nagsimulang lumalim si Akira sa piitan, nakikipaglaban sa malalakas na halimaw tulad ng mga flamehound na sumasabog kapag namamatay. Naaalala ni Akira na minsan sinabi sa kanya ni Seren ang tungkol sa espesyal na kasanayang natatanggap ng lahat pagkatapos umabot sa level 100 at kung paano sila nito talagang nagiging mas malakas.
Ang pagtalo sa mga boss ng piitan ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng mas maraming karanasan, ngunit ito rin ay isang laban na buhay o kamatayan na hindi niya matatakasan kapag nagsimula na. Determinado si Akira na lumakas ng mabilis sa anumang paraan, at pagkatapos talunin ang mga Flame Hound, pumasok siya sa boss room kung saan naghihintay sa kanya ang isang napakalaking demonyong leon. Agad na sinimulang atakehin siya ng halimaw na leon at nailagan ni Akira ang lahat, ngunit hindi niya napansin na ang buntot ng halimaw ay isang ahas na kayang dumura ng lason. Habang nagugulat siya sa lason, sinaksak siya ng halimaw gamit ang kuko nito. Napagtanto ni Akira na maswerte pa siyang buhay pa sa ngayon, ngunit hindi pa siya balak sumuko, habang itinapon siya ng leon. Nagpasya si Akira na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at inilabas ang kanyang shadow magic. Agad na tumusok ang madilim na mga tinak sa halimaw at pinunit ito sa mga piraso, ngunit hindi ito makontrol ni Akira ng matagal dahil nawalan siya ng malay. Gayunpaman, may lalaking boses na nagmumula sa loob niya, na nagsasabing masyadong nasugatan ang Panginoon, kaya sa pilitang iaaktibo ang mahikang anino. Mabilis na lumalapit ang anino sa kanyang katawan at pumapasok sa healing mode, gamit ang mana na nakaimbak sa kanyang shadow magic upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pabalik sa palasyo, sinabi ni Sato sa kanyang mga kaklase na dapat na silang lumabas para talunin ang Demon Lord ngayon, ngunit karamihan sa kanila ay nagsabi sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras dahil kakamatay lang ng Knight Commander. Insist si Sato na kailangan na nilang magsimulang kumilos ngayon o huli na ang lahat, pero karamihan sa mga estudyante ay nasa ilalim ng sumpa at sinasabi nilang walang saysay. Sinabi ni Sato na mag-isa na lang siya kung ganun, pero buti na lang, may ilang taong handang sumama sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit pipiliin nilang sundan siya gayong sinumpa sila, pero tiwala silang nalampasan na nila ang kanilang sumpa. Sabi ng mangkukulam, nagagawa niyang makilala ang mga sinumpa at normal na tao, at sigurado siyang walang sinuman dito ang may sumpa. Ang matangkad na mandirigmang si Asahi ang nag-angkin nito, sinasabing malabong naaalala niyang pinutol niya ang ilang kakaibang kristal sa isang hindi kilalang silid. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon o kung paano niya natagpuan ang isang samurai sword, ngunit simula noon, kakaunti na lang ang estudyanteng nakaligtas sa sumpa. Lumabas na si Hill pala ang nagpaganap niyan. Ang kanyang suhestyon sa kasanayan ay mas makapangyarihan kaysa anumang sumpa pagdating sa paggawa ng kanyang target na gawin lamang ang isang simpleng aksyon. Masaya siya na nakapagligtas man lang siya ng ilang estudyante dahil iyon ang huling utos ni Seren, at ngayon ay maipapanalangin na lang niya ang kanilang paglalakbay. Samantala, iniisip ni Asahi na kailangan nilang makipagtulungan kay Akira sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan noong sampain silang lahat. Naaalala niya ang panahon mula sa totoong mundo nang makita niya si Akira na nagtatrabaho sa isang part-time job sa isang tawiran ng riles. Hiniling ni Akira sa kanya na huwag ipaalam dahil hindi niya gustong malaman ng kanyang mga kaklase at ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang trabaho, at walang problema si Asahi doon. Nang magsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga kapatid na babae, nalaman nila na magkaibigan ang mga dalagita, at yun ang nagbigay sa kanila ng dahilan para maging maayos ang kanilang relasyon. Pabalik sa piitan, nagising si Akira na nananaginip din tungkol sa insidente, at nagtataka siya kung ligtas si Asahi. Bigla niyang napansin na mas maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa sa dapat at binuksan niya ang kanyang status para makitang tumaas ang kanyang stats, at puno na ulit ang kanyang HP. Hindi lang iyon, tumaas pa ang antas ng kanyang kasanayan sa mahika ng anino kahit minsan lang niya itong ginamit, at hindi niya maintindihan kung paano posible ang lahat ng iyon. Gayunpaman, wala siyang oras para pag-isipan ito at nagpa siyang lalong pumasok sa kibo. Malapit na siyang makarating sa ika-75 palapag ng piitan, at agad siyang inatake ng isang halimaw na slime. Nagulat si Akira nang makita ang isang slime sa mas mababang palapag at agad itong sinlash, at nakakagulat, isang magandang elf ang nahulog mula sa labi ng halimaw. Nalilito si Akira dito, at nagpasya siyang gamitin ang kasanayang tinatawag na World Eye na hindi niya nagamit noon. Sa sandaling gamitin niya ang mga kasanayan, nakakita siya ng maraming nakakatakot na bagay na halos magpasuka sa kanya, ngunit kinansela niya ang kasanayan bago pa man ito mapuno ang kanyang isipan ng bagong impormasyon. Sa sandaling iyon, nagising ang batang babaeng elf na si Amelia at tinanong siya ni Akira kung okay lang siya.
Sumagot siya na maayos lang siya, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Akira, dahil nakita niya kanina ang kanyang katayuan at napansin na bumaba ang kanyang HP sa 2% lamang kanina. Alam din niya na may kakayahan din si Amelia sa World Eye, at nagamit na niya ito sa kanya. Tinatawag niya siya sa pangalan at tinatanong kung ano ang lugar na ito, at sinasabi niya sa kanya na ito ay isang piitan kung saan sinusubukan niyang mag-level up. Pagkatapos ay sinimulan niyang sermonan ito tungkol sa kung paanong hindi magandang asal ang pagmamanan sa katayuan ng ibang tao, ngunit bigla itong bumagsak sa kanyang mga bisig. Nalaman ni Akira na may lagnat siya, at dinala niya ito sa ika-69 na palapag para makapagpahinga. Nagulat si Amelia nang magising siya, pero sinabi ni Akira sa kanya na uminom ng tubig para manatiling hydrated. Binigyan niya ito ng lugaw pagkatapos, at tinanong niya ito kung bakit siya dinala hanggang ika-69 na palapag mula sa ika-75 na palapag. Sumagot si Akira na ito ang pinakamalapit na palapag na may pinagkukunan ng tubig, at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magpahinga. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya, at pagkatapos ay inihayag na isa siyang prinsesa, ngunit walang pakialam si Akira doon. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ganap na gumaling si Amelia at sumama kay Akira sa paglalakbay nito habang narating nito ang ika-80 palapag ng piitan. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa grabidad para tulungan siya sa labanan, pero hindi naman siya talaga masaya na sinusundan siya nito sa panganib. Sinabi ni Amelia sa kanya na pareho lang sila ng pupuntahan, at pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang ipinahayag na malakas siya sapat para alagaan ang sarili. Walang pagpipilian si Akira kundi isama siya ngayon, at hindi nagtagal, pumasok sila sa boss room kung saan nakita nila ang isang nakakatakot na dragon na handang pumatay sa sinumang manghihimasok. Agad na nagbuga ng asul na apoy ang dragon patungo sa kanila, ngunit nagawa nilang umiwas dito. Itinatago ni Akira ang kanyang presensya habang pinipindot ni Amelia ang dragon gamit ang kanyang gravity magic, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, nakita siya ng dragon na papalapit sa kabila ng kanyang spell ng pagiging hindi nakikita at tinamaan siya palayo. Sinigawan ni Amelia si Akira na nararamdaman siya ng dragon sa pamamagitan ng kanyang mana, at hiniling sa kanya na ihalo ito sa nakapaligid na mana. Hindi pa natututong gawin iyan si Akira, kaya nagpasya siyang lumaban tulad ng dati niyang ginagawa. Ginagamit niya ang mahika ng anino at nagpapadala ng isang madilim na tinak patungo sa dragon, na kumakamot sa mukha nito at nagpipilit na baguhin ang direksyon. Gamit ang pagkakataong ito, sinaksak niya ng kanyang espada ang mata ng dragon, na nagpabagsak dito. Talagang humanga si Amelia sa kanyang walang ingat na paraan ng pakikipaglaban, ngunit habang malapit na siyang magtanong ng mga detalye tungkol sa kanyang kapangyarihan, nagsimulang kumikinang ang katawan ng dragon, na ikinagulat nilang dalawa. Ang dragon ay nagiging isang higanteng asul na pusa, at hindi maintindihan ni Akira o ni Amelia kung paano iyon posible. Ginagamit ni Amelia ang kanyang kakayahang makakita sa buong mundo at natuklasan niyang ang pusa ay isang shapeshifter, kaya siya nagawang maging dragon. Ngayon lang niya naintindihan ang lahat dahil mas matibay sana ang tunay na dragon kaysa sa pusa. Namangha si Akira sa kadalian ng paggamit ni Amelia sa kanyang mata ng mundo, at tinanong niya ito kung bakit hindi niya mismo ginagamit ito. Naaalala niya kung paano halos sumabog ang kanyang utak noong huli niyang subukang gamitin ang kasanayan, at naniniwala siyang dahil masyadong mababa ang kanyang antas para magamit ito ng maayos. Gayunpaman, naniniwala si Amelia na tinatanggihan ni Akira ang kasanayan, na siyang dahilan kung bakit nahihirapan siya dito. Sa sandaling iyon, nagising ang itim na pusa at nagsimulang magsalita. Na-disappoint siya na natalo siya ng isang tao at isang elf kahit na nag-transform siya bilang dragon para lang magsaya. Nang marinig ni Akira na nagsasalita ang halimaw na pusa, nagulat siya at nasaktan sa reaksyon nito. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang isama sa iba pang mababang antas na mga halimaw na puro instinct lang ang nagtutulak, dahil siya ay isang nilalang na may mataas na katalinuhan na nilikha mismo ng Demon Lord. Sumagot si Akira na walang pagkakaiba dahil pagkatapos ng huling suntok, hindi na makakalaban ang pusa. Walang pakialam ang itim na pusa sa kamatayan, pero may mensahe siya para kay Akira bago siya mamatay. Tumayo siya at nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura. Sinasabi kay Akira na naghihintay sa kanya ang Demon Lord sa kanyang kastilyo na matatagpuan sa kalaliman ng kontinente ng mga demonyo sa bulkan.
Ang mensaheng iyon ay nagpapahinala kay Akira, at tinanong niya kung paano nalaman ng Demon Lord ang tungkol sa kanya at kung bakit gusto niyang pumunta siya sa kastilyo nito. Sumagot ang itim na pusa na ang Demon Lord ay isang nilalang na higit pa sa kanyang pagkaunawa kaya hindi niya masabi sa kanya ang anumang iba pa. Pagkatapos ay humiga siya sa lupa, sinabihan si Akira na patayin siya, ngunit tumanggi ito. Sinabi sa kanya ng pusa na tigilan na ang pagpapanggap na cool, dahil itinuturing ng mga tao na kaaway ang lahat ng demonyo at halimaw, kaya makatuwiran lang na patayin na siya nito. Hindi sumasang-ayon si Akira sa kanya dahil para sa kanya, ang tunay na kaaway ay ang hari, at hindi siya naniniwala sa mga salita nito na ang mga demonyo ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Amelia na hindi magbubukas ang pinto ng boss room, maliban kung mapapatay nila ang boss o mapapatay sila ng boss. Sumasang-ayon sa kanya ang itim na pusa, tinatanong si Akira kung balak ba niyang magutom hanggang mamatay dito. Tinanong niya ang dahilan kung bakit ayaw niyang patayin siya, at ang sagot niya ay simple at nakakagulat. Sumagot siya na siya ay isang cat person, at hindi tulad ng ibang mga halimaw, ang itim na pusa ay nakakapag-usap sa kanya. Naniniwala siya na dapat may butas na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa boss room nang hindi pinapatay ang pusa, at naaalala ni Amelia na may isa pang paraan para gawin yun. Sabi niya, kung makikipagkasundo si Akira sa itim na pusa at tatanggapin siya bilang kanyang kasama, hindi na siya makikilala bilang boss monster, at magbubukas ang pinto. Tumatawa ang itim na pusa sa ideya, sinasabing tanging isang bihasang gumagamit ng mahika na may malaking kontrol sa mana ang makakagawa ng ritual, at wala kay Akira ang kakayahan para dito. Hindi sumasang-ayon si Amelia sa kanya, at inihayag na lumampas na ito sa limiteng kailangan para maisagawa ang ritual. Pinapaalalahanan niya ang itim na pusa na inalis ni Akira ang kanyang mana mula sa kanyang katawan upang lituhin siya kanina, na isang bagay na tanging ang unang bayani lamang ang nakagawa noon. Si Amelia ay tiwala na magagawa ni Akira ang ritual, ngunit hindi siya sigurado kung magtatagumpay ito. Tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung mabaigo siya, at sumagot ang itim na pusa na isa sa kanila ang mamamatay, at sa pinakamasamang kaso, pareho silang maaaring mawalan ng buhay. Handang kunin ni Akira ang panganib na iyon, at hindi maintindihan ng itim na pusa kung bakit niya gagawin iyon. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy dahil wala siyang pakialam kung mamatay siya, at nagalit si Akira sa paraan ng pagiging walang pakialam niya sa buhay o kamatayan. Sumagot ang itim na pusa na wala ng kasiyahang ay dudulot sa kanya ang mas mahabang buhay, at nagpasya si Akira na kakausapin siya mamaya para magkaroon ng katinoan. Tinanong niya si Amelia kung paano isasagawa ang ritual, at isiniwalat nito na ang unang hakbang ay bigyan ng bagong pangalan ang pusa. Pinangalanan siyang Knight ni Akira dahil sa maganda niyang balahibo na nagpapaalala sa kanya sa kalangitan sa gabi. Hindi tumutugon ang pusa sa pangalan, at pagkatapos ay nagpatuloy si Akira sa susunod na hakbang, na pagbuhos ng mana sa paa nito. Binalaan siya ni Amelia na walang urungan kapag sinimulan na niyang ibuhos ang mana, at kung hindi niya makontrol ang pusa, baka mawalan siya ng buhay. Si Akira ay tiwala na magtatagumpay siya, at habang sinisimulan niyang ibuhos ang kanyang mana sa paa ng pusa, naramdaman niya ang isang malakas na alon na lumulunod sa kanya. Napagtanto niya na ito ang nasa loob ng pusa, ngunit biglang, nakita niya ang sarili na bumabagsak patungo sa isang nasusunog na lungsod. Nang makita ni Akira ang nakakakilabot na tanawin, nagulat siya at napuno ng takot. Pagkatapos, napansin niya si Knight na nagwawala sa buong lungsod, pinapatay ang sinumang sumusubok tumakas. Sinusubukan niyang pigilan si Knight, ngunit inatake siya nito gamit ang kanyang madilim na mana, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Habang bumabangon si Akira, sinabi ni Knight sa kanya na tigilan ang pag-aalinlangan at patayin siya, dahil yun lang ang paraan para makalabas siya sa lugar na ito ng buhay. Hindi pa rin kayang atakehin ni Akira ang pusa kaya nagsimulang muling umatake si Knight, tinatamaan siya ng malalakas niyang kuko. Ang pinsalang natatanggap ni Akira sa mundo ng panaginip ay nagsimula ring makaapekto sa kanyang katawan sa totoong mundo, at sa wakas ay nagpasya siyang lumaban. Ibinato niya ang kanyang punyal kay Knight, na madaling nailagan ito, at pagkatapos ay sinimulang i-charge ang kanyang madilim na kapangyarihan upang mabilis na tapusin ang labanan. Si Akira ay sumugod patungo sa kanya, ngunit sa halip na umatake, hinayaan niyang masaksak ng mga kuko ni Knight.
Nanghihilakbot ang itim na pusa sa kanyang ginawa at nagtanong kung ano ang kanyang sinusubukang gawin. Sumagot si Akira na hindi niya gustong patayin ito, at alam niyang ayaw din ni Knight na pumatay ng sinuman. Sumagot si Knight na siya ay isang halimaw, at kahit na matalino siya, patuloy siyang sinasabihan ng kanyang likas na hilig na patayin ang sinumang humaharang sa kanyang daan. Alam ni Akira na pagod na si Knight sa pagpatay sa iba, kaya sinabi niya na hindi na niya kailangang labanan ang kanyang sariling likas na hilig. Hawak niya ang kanyang mga kuko, nangangakong babantayan siya, at sinisigurado na hindi na niya kailangang gawin muli ang ganitong bagay. Dahan-dahan, nagsisimulang mawala ang mundo ng panaginip, at habang nagsisimulang magtiwala si Knight sa kanya, nagiging normal na laki na pusa siya at nakakahanap ng ginhawa sa mga bisig ni Akira. Sumisikat ang araw sa mundo ng panaginip, nagiging refleksyon ng kapayapaang nararanasan ni Knight sa bisig ni Akira. Sa gayon, bumalik si Akira mula sa mundo ng panaginip, at sa sandaling mapagtanto niyang gumana ang ritual ng kasunduan, hinawakan niya si Knight upang kumpirmahin ito. Lumalabas ang isang gintong marka sa likod ng kanyang kamay, at pagkatapos ay nagiging ginto rin ang pulang marka sa noo ni Knight. Ipinaliwanag ni Amelia na ito ang tanda ng tagumpay ng kasunduan, at ngayon ang kaluluwa ni Akira ay nakakonekta na sa pusa. Nagising din si Knight at sinabing nagiging interesado na siyang makita kung hanggang saan aabot si Akira. Tinanggap niya ito bilang kanyang Panginoon at isinumpa ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod. Pagkatapos noon, nagpakilala si Amelia sa kanya, at sumagot si Knight na bilang kasama ng kanyang amo, may respeto rin siya sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa sahig, na nagpapahiwatig na natalo na ang boss, ngunit tila malalim ang iniisip ni Akira. Sabi niya gusto na niyang lumipat sa susunod na palapag, pero sugatan si Knight. Sumagot ang kabalyero na mananatiling bukas ang pinto hanggang sa gamitin nila ito, kaya hindi na kailangang magmadali. Nagpasya siyang maglaan ng oras para makabawi at iminungkahi ni Amelia na gamitin nila ang oras na ito para mas makilala ang isa't isa. Kaagad na sumang-ayon sa kanya si Knight at bahagyang nagulat si Akira sa bilis ng pagbabago ng kanyang personalidad. Sa kabilang banda, nakarating si Sato at ang kanyang grupo sa bansang itinatag ng isang bayani na tinawag mula sa daigdig tulad nila, at namangha sila nang makita nilang eksaktong katulad ng makasaysayang Hapon ang itsura ng bansa. Parang pamilyar ang lahat doon, at nagsimula silang mag-relax bago pag-usapan ang kanilang plano sa hinaharap. Sabi ni Sato, ang unang kailangan nilang pagtuunan ng pansin ay ang kanilang pondo dahil isang buwan na lang silang walang pera at tirahan. May isang lalaki na nagrekomenda na maging adventurer dahil iyon ang pinakamagandang trabaho para sa kanila at sumasang-ayon si Sato. Pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na paksa, na siyang pagkalap ng impormasyon. Iminumungkahi niya na maghanap sila ng taong maraming alam tungkol sa mundong ito at maghanap din sa mga aklat na may mahahalagang impormasyon, kasing laki ng isa pang batang lalaki, umaasang may aklat na makapagsasabi kung paano makabalik sa daigdig. Pero naniniwala si Sato na ang pagtalo sa Demon Lord ang kanilang pinakamagandang pagkakataon para gawin yon. Sa palagay niya, tanging ang hari at ang prinsesa lamang ang maaaring makaalam kung paano sila pabalikan, at kahit na sila ay baluktot at masama, kailangan nilang makuha ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord. Ipinahayag niya na kapag may pondo at impormasyon na sila, diretso silang pupunta sa Demon Continent, ngunit hindi sumasang-ayon si Asahi. Naniniwala siya na dapat silang muling magsama-sama kasama si Akira bago pumunta sa Demon Continent, dahil sinasabi sa kanya ng kanyang pakiramdam na mas mabilis lumalakas si Akira kaysa sa lahat, at kailangan talaga nila siya sa kanilang grupo. Sumasang-ayon ang ilang miyembro kay Asahi habang ang iba naman ay naniniwala pa rin na siya ang pumatay kay Commander Seren. Nagsimula ang isang maliit na pagtatalo sa pagitan nila tungkol sa paksang ito, ngunit hamarang ang mga babae upang mamagitan sa kanila. Tinatanong nila si Sato para sa kanyang opinyon tungkol sa bagay na ito dahil siya ang may huling desisyon. Sumasang-ayon si Sato kay Asahi at naniniwalang mas malakas na si Akira kaysa sa kanila, ngunit nagdududa siya kung makakatrabaho nila ito. Sabi niya, ayaw ni Akira makihalubilo sa ibang tao, at hindi pa rin siya nito naaalala, kahit magkaklase na sila mula pa noong kindergarten. Nagulat ang lahat nang marinig ito, at kahit si Asahi ay sumang-ayon na hindi naman talaga team player si Akira. Sabi ni Sato, ayon sa mga alamat,
Tanging ang banal na espada na hawak ng bayani lamang ang makakatalo sa Panginoon ng mga demonyo, kaya kailangan niyang maging sapat na malakas upang magawa ang kanyang trabaho. Naniniwala siya na kahit mahanap nila si Akira, hindi ito papayag na makipagtulungan sa kanila kung masyado silang mahina, kaya naman nagpasya siyang hintayin siya sa bansang ito, habang silang lahat ay nagsisikap ng husto upang palakasin ang kanilang lakas. Sa kabilang banda, ikinukwento ni Amelia kay Akira at Night ang kanyang nakaraan. Pinalayas siya sa kanyang bansa ng sarili niyang kapatid, at ang kanyang mga tauhan ay determinadong patayin siya. Na-corner nila siya malapit sa isang bangin, at ginamit niya ang kanyang mahikang pangakit upang mahulog sa ilog sa ibaba na nagdala sa kanya palayo sa kaligtasan. Gayunpaman, siya ay nasugatan at pagod, at sinamantala ng isang itim na dumi ang kanyang kahinaan upang lamunin siya. Ang susunod niyang alam ay nasa piitan na siya at kakasadyap lang sa kanya ni Akira. Naaawa si Akira sa kanya nang marinig ang kwento, pero may nakitang butas si Night. Sinabi niya na hindi kumakain ng tao ang mga slime, at kahit na may kumain kay Amelia, matutunaw na siya pagdating ng oras na siya ay iligtas. Hindi rin niya ito naiintindihan, pero nagpapasalamat siya sa slime na nagdala sa kanya kay Akira. Sinabi ni Akira sa kanya na dapat siyang bumalik at subukang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang kapatid, ngunit sumuko na si Amelia. Pakiramdam niya hindi niya kayang harapin ang kanyang kapatid, pero sinabi ni Akira na magiging maayos din ang lahat dahil pamilya sila. Sabi niya may kapatid din siyang babae, at kahit palagi itong mapagbiro, mahal pa rin niya ito ng husto. Tinanong ni na Amelia at Night kung gusto niyang bumalik sa kanyang mundo para makilala ang kanyang pamilya at sinabi ni Akira na oo, pero bago iyon, may isa pa siyang gagawin. Nagsimula siyang magsalita tungkol kay Seren, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa mundong ito, at nagalit ng isipin ang tungkol sa kanya. Nanumpa siyang papatayin ang hari at ang prinsesa dahil sa pagpatay kay Seren, at ang kanyang likas na pagpatay ay nagpaginaw sa takot kay Amelia at Night. Sinigaw ni Amelia ang pangalan niya, na nagpabalik sa kanya mula sa kanyang nakamamatay na galit. Kapag kumalma na siya, sinabi pareho ni na Amelia at Night sa kanya na alam nila ang pangalan ni Seren dahil siya ay isang sikat na commander ng Night. Napagtanto ni Akira na masyadong tensyonado ang sitwasyon, kaya kinuha niya ang kanyang guwantes at, dahil sa kanyang likas na pagiging pusa, sinubukan ni Night na hulihin ito. Natutuwa si Akira na nakita niya na gumana ang ginawa niyang paraan sa lahat ng ligaw na hayop sa paligid ng kanyang bahay, at gumana rin ito sa isang malaking pusa. Gusto rin itong subukan ni Amelia. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang yamakap sina Akira at Amelia kay Night para ma-enjoy ang malambot na tekstura ng kanyang balahibo. Sinabi ni Night kay Akira na mas seryosohin ito dahil magkakaugnay ang kanilang mga kaluluwa, at kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay din ang isa. Alam na yan ni Akira, pero natutuwa lang siya na nakakuha siya ng pusa bilang familiar dahil gusto niya talaga ang mga pusa. Sumagot si Amelia na nagseselos siya sa kanya dahil gusto rin niya ang mga pusa. Kapag tapos na silang maglaro, nagpasya silang umalis sa piitan. Tinanong ni Akira si Night kung saan sila dadalhin ng bilog ng mahikang teleportasyon, pero walang ideya ang pusa tungkol dito. Sinasabi niya na kakaunting demonyo na lang ang nakakaalam pa ng sining ng paggawa ng magic circles, at nagpasya si Akira na hanapin sila at gamitin para sa kanya kapag nakarating na siya sa kontinente ng mga demonyo. Biglang naalaala ni Amelia ang isang kwento tungkol sa mga pale blue magic circle na nagdadala sa mga tao sa lugar na kanilang ninanais, at kung maraming tao ang papasok dito, isa lang ang magiging epekto nito sa mga kahilingan ng isang tao. Sabi ni Akira baka maging problema ito para sa kanila, pero sinigurado ni Amelia sa kanya na pupunta siya kahit saan basta kasama niya ito. Hindi masyadong iniisip ni Akira ang kanyang sinabi habang humahakbang siya papasok sa magic circle. Nagtataka siya kung maibabalik siya nito sa kanyang pamilya, ngunit itinabig niya ang kaisipang iyon dahil ang kanyang paghihiganti ang unang prioridad. Sa gayon, nag-activate ang magic circle at na-teleport ang grupo sa isang gubat kung saan makikita nila ang isang napakalaking puno. Nagulat si Amelia nang makita ang puno na kinilala ni Night bilang World Tree. Sinasabi niya na nasa gubat ng mga elf sila, at kahit hindi makapaniwala si Amelia na napunta sila rito, sa tingin ni Akira ay magandang lugar na mapuntahan. Biglang, isang duwende na nagtatago sa puno ang nagpaputok ng pana kay Amelia.
Pero sa swerte, napansin ito ni Akira sa tamang oras at inilayo siya mula sa landas ng pana. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa mamamana, nilihis ang kanyang pana gamit ang kanyang dagger, at pagkatapos ay mabilis na umabot sa likod niya. Pinabagsak niya ang mamamana at kinilala siya ni Amelia bilang si Liam. Sabi ni Liam, hindi niya inaasahang makikita ang traidor nang dumating siya para imbestigahan ang liwanag sa lugar na ito, at sinabihan niya si Amelia na tumakas kung mahal nito ang buhay niya. Pinatulog siya ni Akira dahil hindi siya interesado sa kanyang walang tigil na pagsasalita, ngunit napagtanto niya na masyado siyang mabagal dahil napalibutan na sila ng mga elf. Nandyan ang kapatid ni Amelia na si Kilako para personal na mamuno sa kanila, at sinabi niya kay Amelia na mamamatay na siya ngayon na kusang bumalik siya sa bansa. Naaalala ni Amelia ang nakaraan noong perpekto pa ang lahat. Siya ang prinsesang tagapagmana ng kaharian ng mga elf, at kasama ang kanyang kasintahan na si Liam, binantayan nila ang kanyang nakababatang kapatid na si Kilako, na kanyang ipinagmamalaki at ikinagagalak. Gayunpaman, hindi nagtagal ang perpektong buhay na iyon para kay Amelia, dahil bigla siyang sinabihan ni Liam na gusto niyang kanselahin ang kanilang pagtatalaga. Nalungkot si Amelia dahil dito, pero sinabi niya sa lalaki na kausapin ang kanyang ama tungkol dito, dahil siya ang nagayos ng kanilang kasal. Sa sandaling iyon, dumating si Kilako doon at sinabi kay Amelia na hindi na siya gusto ni Liam dahil anak siya ni Blight. Iyon lamang ang simula ng mga kamalasan ni Amelia at hindi nagtagal pagkatapos ng insidenteng ito. Pinangunahan ni Kilako ang mga sundalo upang hanapin siya. Tinawag ng lahat si Amelia na kriminal at sinubukang hanapin siya, pero nakaligtas siya sa kabila nito at nakilala si Akira. Ngayon, kinakabahan siya habang nakatayo sa harap ng kanyang nakababatang kapatid. Nakiusap siya kay Kilako na huwag siyang atakehin at nangakong aalis siya sa bansa kaagad. Gayunpaman, walang balak si Kilako na palayain siya sa pagkakataong ito. Patuloy siyang nagmumura sa nerbiyos na si Amelia. Hanggang sa tumayo si Akira at sabihang tumahimik ang kanyang babong bibig. Tinanong siya ni Kilako kung sino siya at bakit niya tinutulungan ang isang kriminal. At sumagot si Akira na siya lang ang kanyang palakaibigang mamamatay tao sa kapitbahayan na nakipagkaibigan sa kapatid niya ilang araw na ang nakalipas. Tinanong niya si Kilako kung ano talaga ang ginawa ni Amelia para tretuhin na parang kriminal at tinanggal niya ang takip ng braso niya para ipakita ang pinsalang dulot ng lason dito. Nagulat si Akira nang makita ito at sinabi ni Kilako sa kanya na binigyan siya ni Amelia ng lason na nagkukunwaring gamot na nakapagpapagaling at ito ang kanyang krimen. Nagsimulang magmura ang lahat kay Amelia dahil sa pagiging malupit niya, at bamulong siya na talagang binigyan niya ito ng gamot na nakapagpapagaling. Nagtatanong si Kilako kung sinasabi ba niyang sinasaktan niya ang sarili niya para lang siya iframe, at natahimik si Amelia. Lumapit si Kilako kay Akira, nagpasalamat sa pagbabalik niya sa isang wanted criminal sa kanilang bansa, at nang malapit na siya sa kanya, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para ma-hypnotize siya. Huli na si Amelia para balaan si Akira tungkol dyan dahil kumpleto na ang spell ni Kilako. Sigurado siyang nahulog na rin sa kanya si Akira ngayon, at walang sino mang natira para iligtas si Amelia. Biglang sinigawan ni Amelia si Kilako, sinabihan itong bawiin ang kanyang kasanayan kay Akira at humingi ng tawad sa kanya, dahil siya lang ang may karapatang magpasya kung ano ang gusto niyang gawin. Nagulat si Kilako dito dahil hindi niya pa nakitang lumaban si Amelia, pero biglang sinabi ni Akira sa kanilang dalawa na kalma lang. Sinasabi niya na hindi siya naapektuhan ng kasanayang mesmerize at natuwa si Amelia habang nagulat naman si Kilako. Sinabi ni Knight na hindi gumagana ang mga spell para sa pagkontrol sa isip sa mga taong mas mataas ang antas kaysa sa nagcast, at totoo ito para kay Kilako at Akira. Ayaw maniwala ng prinsesang elf na may mas malakas pa sa kanya. Sinabi ni Akira na tatanggapin niyang mas mahina siya kaysa sa kanya pagkatapos niyang aminin na nilason niya ang sarili para isisi kay Amelia. Nagalit si Kilako dito at inutusan ang mga sundalo na patayin si Akira, na handang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa anino upang lipulin silang lahat. Sa kabutihang palad, dumating doon ang hari sa mismong oras na iyon at inutusan ang lahat ng sundalo na ibaba ang kanilang mga armas. Nagulat si Kilako nang makita siya dahil akala niya ay nasa mahabang business trip ito. Tinatanong siya ng hari ng mga diwata kung ano ang nangyayari dito at sinabi ng isang sundalo na nilason ni Amelia si Kilako.
Gayunpaman, ikinulong siya ng hari at pinasagot sa tanong ang kanyang anak na babae. Tumahimik si Kilaka habang sinasabi ng mga sundalo sa ilalim ng kanyang kontrol na wala siyang ginawang mali. Agad na natanto ng hari na nahipnotismo sila ni Kilaka, at inutusan niya itong agad na bawiin ang spell. Ayaw niyang sabihin ang anuman kaya sinabi ng hari sa kanyang tatay na parurusahan siya mamaya dahil masamang bata siya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Akira, humihingi ng paumanhin sa kanya para sa mga ginawa ni Kilaka. Pagkatapos ay sinabihan niya si Akira na umalis kaagad dahil hindi pinapayagan ang ibang lahi sa kaharian ng mga elf. Sinabi ni Amelia sa hari na iniligtas siya ni Akira mula sa panganib at tinulungan siyang makauwi, ngunit wala siyang pakialam doon. Nagagalit si Amelia sa kanya at sinasabing aalis siya kasama si Akira kung ganoon dahil ayaw niyang manatili sa makitid ang isip na bansa nito. Nagalit ang hari nang marinig ito at sinabihan si Amelia na tigilan ang pag-iisip na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na siya ang magiging pinuno ng kanilang kaharian sa hinaharap at mananatili siya rito upang alagaan ito. Natatakot si Amelia pero sinabi ni Akira sa kanyang ama na walang ibang may karapatang magdesisyon para sa kanya at handa siyang lumaban sa sinumang susubok na alisin ang kanyang mga karapatan. Sa sandaling iyon, bumalik sa katinoan si Liam at nang malaman na pinabagsak ni Akira ang isa sa kanilang pinakamahusay na mandirigma, nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Hinahamon niya si Akira sa isang duelo, na ang karapatan ni Amelia ang nakataya, at hinirang niya si Kilaka bilang kanyang kinatawan. Tinanggap ni Akira ang hamon at sinundan ang hari patungo sa puno ng mundo kung saan gaganapin ang labanan. Humihingi ng paumanhin si Amelia dahil nadawit niya siya sa gulo, pero sumagot siya na siya mismo ang pumili na gawin ito. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa buong usapin ng anak ng pagkasira at ipinaliwanag ni Amelia na kapag ang isang bata sa kambal ay hindi kamukha ng kanilang mga magulang, ito ay tinatawag na anak ng pagkasira na magdadala ng malaking kasawian sa kanilang bansa. Nagulat si Akira na kambal sina Amelia at Kilaka, pero mas interesado si Knight sa kwento tungkol sa anak ng Blight na napatunayang isang mito lamang maraming taon na ang nakalipas. Kinumpirma iyan ni Amelia, pero alam niyang marami pa ring gumagamit ng terminong iyan para sa kanya dahil hindi siya kamukha ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, nakarating sila sa puno ng mundo at nagpasya si Akira na huwag itago ang kanyang presensya dahil gusto niyang makamit ang isang patas na tagumpay. Sinabi ni Amelia sa kanya na mag-ingat dahil si Kilaka ang pinakamahusay na mandirigmang Elven. Sinabi ni Akira na tila mataas ang pagtingin niya sa kanyang tuso na kapatid sa kabila ng lahat ng ginawa nito, at sumagot si Amelia na nakita niya ang pagsisikap na ginawa nito sa kanyang pagsasanay. Nang magsimula ang duelo, hindi man lang binunot ni Akira ang kanyang espada at nang sabihan siya ni Kilaka na bunutin ang kanyang espada, sinabi niya rito na hindi niya gustong aksidenteng mapatay ito. Akala ni Kilaka madali siyang mananalo at mababawi ang tiwala ng kanyang ama, pero hindi man lang siya pinapansin ni Akira. Sa halip, nagpasalamat siya kay Amelia dahil nagalit ito para sa kanya kanina at nagsimulang mamula si Amelia. Sa gayon, sinenyasan ng hari ang simula ng duelo at agad na sumugod si Kilaka kay Akira. Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang espada sa kanya ng tumpak, ngunit mas mabilis siya kaysa sa kanya at madaling nailagan ang mga atake nito. Nakikita niya na talagang malakas at mabilis ito para sa isang elf, pero hindi pa rin ito makakasabay sa kanyang kakayahan. Nakalusot siya sa kanya at itinulak siya palayo, pero may lihim na lakas si Kilaka. Binibigyan niya ng mahika ng hangin ang kanyang espada at nagpapadala ng malakas na bugso patungo kay Akira, na nagtutulak sa kanya pabalik. Naiwasan niya ito sa isang paraan, pero patuloy siyang itinutulak pabalik ni Kilaka. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng pagkakataong sumalakay pabalik at natambo niya si Kilaka, at pagtayo niya, nasa likod na niya ito. Sinabi ni Akira sa kanya na sumuko na siya ngayon at hiniling sa kanyang makipagbati kay Amelia dahil mahal pa rin niya ito. Tumanggi si Kilaka, sinasabing hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang kapatid na kinuha ang lahat sa kanya. Agad siyang naglunsad ng isa pang malakas na atake, na nagtulak kay Akira pabalik, ngunit inilihis niya ang salamangkang hangin sa gilid, na tumama sa mga sundalong elf sa halip. Inutusan ni Akira si Knight na protektahan si Amelia mula sa walang ingat na pag-atake, at nagbago siya sa mas malaking bersyon niya para harangan ang mga pag-atake ng hangin.
Samantala, sumisigaw si Kilika na wala na siyang natitira dahil kinuha lahat ng kanyang kapatid. Naaalala niya ang kanilang pagkabata noong talagang malapit sila sa isa't isa, ngunit nang matuklasan na si Amelia ay isang espiritista na kayang baluktutin ang mundo ayon sa kanyang kalooban kung madya'y gising ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang tretuhin siya ng iba sa ibang paraan. Tumigil silang bigyang pansin si Kilika, at iyon ang nagpagalit sa kanya. Ngayon, gusto niyang bawiin ang lahat mula kay Amelia, na talagang nag-aalala sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Liam doon na may balot na bagay, at hiniling kay Amelia na iligtas si Kilika gamit iyon. Ang nakabalot na bagay ay lumalabas na isang sanga ng banal na puno, at gamit ang kapangyarihan nito, pinalaya ni Amelia ang lahat mula sa paghuhugas ng utak ni Kilika. Dahil wala na siyang kontrolado ngayon, nawala ng katinoan si Kilika, at ginamit niya ang buong lakas niya para atakehin si Akira, na napagtanto na kung iiwas siya, tatamaan si Amelia. Gumagamit siya ng mahikang anino para kontrahin ang atake sa hangin ni Kilika, ngunit napagtanto niya na mas malakas siya, at ang kanyang atake ay lalamunan si Kilika ng buo sa ganitong bilis. Sa init ng sandali, nagpasya siyang hilahin sa kanyang sarili ang mahikang anino. Habang nakapaligid sa kanya ang mga anino, natatakot si Akira na masasaktan siya, ngunit ikinagulat niya, ang kanyang katawan ay nababalutan ng madilim na aura sa halip. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari, pero sumusulong pa rin siya, kumikinang sa Kilika at tinatapos ang laban. Tubos na nasaktan si Kilika dahil nawala na ang lahat sa kanya ngayon, ngunit sinabi ni Akira sa kanya na tumigil sa pag-iyak sa lahat ng oras dahil hindi niya nakikita ang mga taong tunay na nagbibigay pansin sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Amelia at Liam at sinabi ni Kilika na malamang ay nagkamali siya sa pagtansya kay Liam kung ang kanyang nakabibighaning kasanayan ay unang nawala ang bisa sa kanya. Sabi niya dumiretso siya kay Amelia pagkalibre niya, pero sinubukan ni Amelia ipaliwanag na hindi naman siya kailanman nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Ayaw maniwala ni Kilika sa kanya at tinanong kung paano nila siya parurusahan sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na kung may karapat dapat parusahan, siya iyon. Hindi maintindihan ni Kilika ang ibig sabihin niya, kaya binasag ng tatay niya ang spell na ginawa niya sa kanya para makalimot. Unti-unting naibalik ni Kilika ang kanyang nawalang mga alaala simula pagkabata. Dati siyang nagsasanay ng husto para lumakas at nagpasya siyang sumali sa kanila para umangat. Gayunpaman, pinayagan lang siya ng kanyang ama hanggang sa ikatlong palapag at hindi siya tiyak kung sapat na ba yon. Isang araw, isang kainahinayang babae ang nag-alok ng tulong niya para lumakas siya ng mabilis. Binigyan siya nito ng isang mahiwagang bagay na kayang tumawag ng mas malalakas na halimaw na makakatulong sa kanyang mabilis na pag-level up, at walang pag-aalinlangan itong tinanggap ng inosenteng si Kilia. Gayunpaman, nang gamitin niya ang mahiwagang bagay, malalakas na orc ang sumulpot sa harap niya at hindi siya nanalo laban sa kanila sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Sa halip, nagpasya siyang tumakas, ngunit nang sinundan siya ng mga orc palabas ng piitan, nag-alala siya na mapapahamak ang kanyang mga tao sa ganitong bilis, kaya nagpasya siyang harapin ang mga orc ng buong lakas. Sa sandaling malapit na siyang matalo, nagmadaling tumulong si Liam sa kanya laban sa mga sundalo, ngunit biglang may isang tuso na goblin na lumabas mula sa mga palumpong at tinusok ang dibdib ni Liam gamit ang braso nito. Habang tumatawa ang babaeng may masamang balak na nagtagumpay ang kanyang plano, lubhang nasaktan si Kilika at kinailangan ng hari na gamitin ang kanyang mahika upang ipakalimutan sa kanya ang lahat ng ito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Amelia na iligtas ang araw sa pamamagitan ng paglikha ng isang mahika upang buhayin si Liam at ang iba pang mga sundalong namatay. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan ng lahat na lumayo kay Kilika para hindi nila aksidenteng maibulgar ang katotohanan sa kanya, at naisip niya na wala silang pakialam sa kanya dahil si Amelia ay isang spirit medium. Sabi ng hari, gusto niyang manalo si Kilika sa duelo laban kay Akira at patunayan ang kanyang halaga bilang isang maharlika, na magbibigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa para harapin ang pagkabiglang matatanggap niya kapag ibinalik niya ang mga alaala nito. Gayunpaman, hindi niya nanalo sa laban at kailangan niyang ibalik ang kanyang mga alaala sa ibang paraan. Biglang lumuhad si Liam sa harap ni Kika, sinasabing hindi niya gustong saktan ito si Amelia kaya nagkunwari siyang nasa ilalim siya ng kapangyarihan nito at tinulungan niya itong ipatapon si Amelia.
Hindi makapaniwala si Kilika kung paano nangyari iyon, at inihayag ng hari na pumasok sa katawan ni Liam ang isang dahon mula sa puno ng mundo noong binubuhay siya, kaya halos hindi siya apektado ng anumang negatibong epekto. Humihingi ng paumanhin si Liam dahil hindi niya naayos ang mga bagay sa paraang makakapigil sa sinuman na masaktan at napagtanto ni Kilika na siya pala ang nagkamali sa lahat ng oras. Sinisi niya ang lahat kay Amelia, kahit siya naman ang sanhi ng gulo para sa lahat sa paligid niya. Nagsimula siyang umiyak at sinumpa ang sarili, pero sinabi ni Amelia na huwag niyang gawin iyon dahil kahanga-hanga siya. Ang dalawang magkapatid ay nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita at pagkatapos ay nagmadaling suriin ng mga sundalo si Kilika at gamutin ang kanyang mga sugat. Nagulat siya nang makita na lahat ay nagmamalasakit sa kanya, kahit hindi sila nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mamaya ng gabing iyon, nagbigay ang hari ng salubong na pagdiriwang para kay Akira dahil nanalo siya sa duelo, at pumayag siyang hayaan si Amelia ang magdesisyon sa kanyang kinabukasan. Nagpasya siyang sumama saan man gustong pumunta si Akira, at inihayag nito na susunod siyang pupunta sa kontinente ng Beastman, dahil sinabi sa kanya ni Knight na ito ang pinakamagandang lugar para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng party, tinawag ni Amelia si Akira sa isang tahimik na lugar at hiniling sa kanyang sabihin ang pangalan niya. Sinunod niya, at masaya siya nang tawagin siya nito sa kanyang pangalan. Nangako siya na hindi siya kailanman mapapalayo sa kanya, at napangiwi si Knight nang makita silang kumikilos na parang mga bata. Kasabay nito, ang mga kaklase ni Akira ay nasa isang barko. Humihingi ng paumanhin si Sato kay Asahi dahil hindi na nila kayang maghintay pa kay Akira, ngunit naiintindihan niya ito dahil hindi sila magiging mas malakas doon. Kaya naman, papunta sila sa kontinente ng Beastman para hasain ang kanilang mga kasanayan at makakuha ng mas magagandang armas. Hindi nagtagal pagkatapos nito, oras na para umalis sina Akira at Amelia sa Elf Kingdom, at nagtipon ang lahat para sila ay ihatid. Nagkaayos na sina Amelia at Kilika, at sinabi rin ni Liam at Akira sa isa't isa na alagaan ang kanilang mga babae. Sinabi ng hari kay Akira na may ilang sundalong sasama sa kanya hanggang sa hangganan ng kanilang bansa dahil maraming nagaganap na pagdukot sa rehiyong iyon kamakailan. Kumakapit si Amelia kay Akira, sinasabing malakas siya sapat para protektahan siya, ngunit hindi lubos na kumbinsido ang hari dahil talagang nag-aalala siya sa kanyang anak. Sinabi ni Kilika na pupunta siya para protektahan si Amelia, sa halip na ang hari, at gusto siyang samahan ni Liam. Gusto rin sumama ng iba pang sundalo, pero ayaw ni Akira ng anumang dagdag na pasanin kaya tinanggihan niya silang lahat. Hindi nagtagal, sumakay sina Akira at Amelia sa karwahe patungo sa hangganan habang patuloy na nagbabantay sa paligid nila ang mga sundalo. Tinanong ni Akira si Knight kung bakit siya tahimik sa harap ng hari ng mga elf, at sumagot siya na karamihan sa mga tao ay hindi gusto ang mga halimaw, at nanahimik siya para hindi magdulot ng gulo para kay Akira. Tinanong siya ni Akira kung hindi siya magkakaproblema sa hari ng mga demonyo kung magiging masyadong sunod-sunyeran siya, at sinagot ni Knight na oo. Sinasabi niya na ang kanyang pandama ay nakakonekta pa rin sa hari ng mga demonyo, kaya nakikita at naririnig niya ang lahat. Gayunpaman, hindi kontrolado ng hari ng demonyo ang pag-uugali at katapatan ni Knight, at ipinahayag niya na hindi niya traidorin si Akira. Tinanong ni Akira kung ano ang gagawin niya sakaling kailangan niyang makipaglaban sa Demon Lord at nagpasya si Knight na huwag munang isipin iyon sa ngayon. Sabi niya gusto lang makita ng Demon Lord si Akira, at iminungkahi ni Amelia na baka gusto pa nga niyang maging kaibigan niya. Sinusuportahan ni Knight ang kanyang mungkahi, sinasabing talagang cool si Akira kahapon at tiyak na nakakuha ito ng interes ng Demon Lord. Sinasabi niya na walang ibang makakagamit ng shadow magic, pero binalutan ni Akira ang sarili niya nito. Sabi ni Akira na hindi naman kasing impressive nang iniisip nila nang biglang tumunog ang kanyang kakayahang makakita ng panganib. Inutusan niya ang mga sundalo na itigil ang karwahe at bumaba upang makita na naghihintay ang mga kidnapper sa kanila na may hawak na bihag. Binyantaan nilang papatayin ang dalaga kung may gagawin sina Akira at ang kanyang grupo, at pagkatapos ay binigyan sila ng lubad para itali ang isa't isa. Kinilala ng isa sa mga bandido si Amelia, at nagsimula siyang mag-isip kung gaano kasaya ang kanilang boss kapag dinala nila sa kanya ang prinsesang elf bilang handog. Habang abala ang mga bandido sa bagay na ito, ginagamit ni Akira ang kanyang kasanayan upang itago ang kanyang presensya,
at pagkatapos ay pinatumba niya ang mga bandido bago pa man sila makakurap. Nang bumalik siya sa normal, nakahandusay na ang mga bandido at sinabi ni Akira sa mga sundalo na itali sila. Samantala, pinalaya ni Amelia ang bihag, at pagkatapos ay ininterrogate ni Akira ang mga bandido. Nang tanungin ang tungkol sa kanilang amo, na kanina pa nila tinatawag na Graham, sinabi ng isang sundalo sa kanya na si Graham ay isang maharlika sa Uruk, ang pinakamalaking bansa ng mga beast folk. Sinabi ni Akira sa mga sundalo na ibalik ang mga bandido sa kabisera dahil kaya niyang ipagpatuloy ang paglalakbay mag-isa mula rito. Sinabi sa kanya ng mga sundalo na mayroon silang utos na ihatid siya sa daungan, ngunit nagawa ni Akira na kumbonsihin sila na bumalik. Hindi nagtagal, nakarating sila sa daungan at sumakay sa isang barko. Sinabi ni Akira sa kanyang mga kaibigan na sa sandaling makarating sila sa kontinente ng mga beast folk, kukuha siya ng magagandang armas at lalong mag-level up. Nagulat si Amelia nang marinig na gusto pa rin niyang lumakas, at sumagot si Akira na hindi siya magtitira ng anumang paraan para ipaghiganti si Komandante Seren. Sinabi sa kanya ng knight na ang bayan sa daungan sa kontinente ng mga halimaw ay may piitan, at doon siya maaaring mag-level up. Gayunpaman, aabutin sila ng ilang araw bago makarating doon, at sa panahong iyon, magpahinga na lang sila at mag-enjoy sa biyahe. Habang naglalayag ang barko sa kanyang paglalakbay, nasa sabik si Amelia na muling likhain ang mga eksena mula sa Titanic. Pinag-uusapan niya kung paano niya gustong gawin ang Titanic pose kasama siya, pero isa siyang Sigma male na walang pakialam sa kanya. Sa halip, nagpasya siyang basahin ang isang aklat na ibinigay sa kanya ng hari bilang pamamaalam na regalo. Sinumpa ni Amelia ang kanyang ama dahil binigyan nito si Akira ng bagay na nakakagambala sa kanya, pero wala siyang pakialam sa opinyon nito. Patuloy siyang nagbabasa ng mga libro sa buong paglalakbay nila at di nagtagal, nakarating sila sa kontinente ng mga beast folk. Ang una nilang hinto ay ang bayan ng daungan ng Ur, at natuklasan ni Akira na tanging mga tao lamang ang gumagawa ng gawaing paggawa dito. Hindi niya masyadong iniisip ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, ngunit pagkatapos ay 3 maliliit na magnanakaw ang nagkulong sa kanya. Sinabi nila sa kanya na iwan ang batang elf at tumakas, at dahil sa kanilang saloobin, napagtanto ni Akira na nagtatangi ang mga halimaw sa mga tao. Lumapit siya sa mga beastman na nagkakamali sa pagtingin sa kanya at nagmamadaling sumugod para bigyan siya ng magandang pagpapahirap, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang kapangyarihan sa anino upang maghagis ng mga buong anino sa kanilang mga mata, na nagnanakaw ng kanilang paningin. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa lungsod kung saan tila takot ang lahat kay gabi. Tinanong ni Amelia si Knight kung may alam siya tungkol dito, at sumagot siya na may napakagandang dahilan ang mga tao sa kontinenteng ito para matakot sa mga itim na pusa. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nag-book sina Akira at Amelia ng hotel room at nag-enjoy ng masarap na pagkain. Nagpasya si Akira na matulog, at sinabi sa kanya ni Amelia na medyo malaki ang kanilang mga kama. Sabi niya sapat na ang isang kama lang para sa kanilang dalawa, at nagulat si Akira dahil hindi niya inaasahang ganito siya kadirekta. Nagpasya si Gabi na gumanap bilang wingman ni Amelia, at sinabi niya kay Akira na maglalakad siya sa hating gabi para magawa nila ang gusto nila. Nalito si Akira ngayon at masayang sumakay si Amelia sa shower para sa kanya. Gayunpaman, paglabas niya ng shower, nakatulog na si Akira, at ayaw niya itong gisingin. Marahan siyang humulik sa pisngi nito at natulog sa tabi niya, pero nagkunwari lang palang natutulog si Akira dahil ayaw niyang makipag-usap sa Dispo Beach. Kinabukasan, bumalik si Knight sakto sa paggising ni Akira. Nagising din si Amelia sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi ni Knight sa kanilang dalawa na magbihis dahil may bisitang darating na malapit na. Ang bisita ay isang goth beast folk na panday na nagngangalang Crow, na tinawag ni Knight upang tulungan si Akira. Malamig na sagot ni Crow na hindi niya matatanggihan ang pagtawag mula sa bangungot ng Olderia at nagtataka si Amelia kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit si Akira naman, may ideya na kung ano ang pinag-uusapan ni Crow, kaya hindi na siya nagdetalye. Nagpakilala siya, at agad na hiniling ng panday na makita ang kanyang sandata. Ipinakita ni Akira sa kanya ang espada na maraming bahagi ang natapyas at agad na nasabi ni Crow kung saang piitan niya ito ginamit batay sa mga pattern ng pinsala. Namangha si Akira at tinanong kung maaari niyang ayusin ito,
At sumagot ang Goth Beastman na gagawin niya ito sa tamang halaga ng pera at hilaw na materyales. Tinanggap ni Akira ang mga kondisyon at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maghanda rin ng 20 sandatang pampukol. Napagtanto ni Crow na si Akira ay isang mamamatay tao, ngunit nararamdaman niyang hindi pa siya handa sa paggamit ng kanyang mga armas nang hindi ito nasisira. Nagagalit si Amelia nang marinig ito, pero sinabi ni Akira sa kanya na kalma lang dahil tama si Crow. Sumasang-ayon si Knight, sinasabing baka panday na si Crow ngayon, pero noong unang panahon, miyembro siya ng grupo ng bayani. Nagulat sina Akira at Amelia dito, pero ayaw ni Crow na magtagal sa nakaraan. Inabot niya kay Akira ang listahan ng mga hilaw na materyales na kailangan kasama ang gastos sa pag-aayos. Umalis siya kasama iyon at sinabi ni Knight kay Akira na baka mayabang si Crow, pero siya ang pinakamahusay na panday bakal sa buong kontinente. Naniniwala si Akira sa kanya, pero nagtataka siya kung paano niya mabilis makakakalap ng kinakailangang halaga ng pera. Sinabi sa kanya ni Gabi na pumunta sa piitan at manghuli ng ilang halimaw para doon, at maaari rin siyang makakuha ng ilang hilaw na materyales sa proseso. Samantala, si Amelia ay nagiging hindi mapagpasensya at biglang sinabi kay Akira na kakausapin niya si Crow tungkol sa isang bagay. Sinabi niya kay Knight na sumama kay Amelia habang siya naman ay nagtitipon ng ilang impormasyon. Sinundan ni Amelia si Crow sa kanyang pagawaan at malamig siyang tinanong nito kung ano ang gusto niya. Sabi ni Amelia, nabigo ang dating grupo ng bayani na talunin ang Demon Lord at ang bayani at ang mga beast folk lang ang nakabalik. Sa tingin ni Crow, gusto niyang magtanong tungkol sa elf na miyembro din ng kanilang grupo, pero hindi interesado si Amelia doon. Sa halip, gusto niyang matutong lumaban mula kay Crow, dahil halata namang malakas ito para makatakas mula sa kastilyo ng Demon Lord. Agad na tinanggihan ni Crow ang kanyang kahilingan, sinasabing hindi na siya tatanggap ng anumang disipulo. Nagulat si Amelia nang marinig ito at tinanong niya kung mayroon siyang disipulo noon. Sinabi ni Crow na marami siyang disipulo noon, ngunit walang nakatiis sa kanyang pagsasanay. Kaya't sila ay sumuko o tumakas. Nangako si Amelia na hindi siya tatakas o magkakaroon ng breakdown. Gusto niyang manatili kay Akira, pero mas malakas ito sa kanya kaya gusto niyang magsanay ng husto at maabot ang antas nito. Tumanggi pa rin si Crow sa kanyang kahilingan at pagkatapos ay humarap kay Knight, sinasabing tinanggap lamang niya ang kahilingan upang ayusin ang mga sandata ng kanyang amo at wala ng iba pa. Pumayag si Knight doon at sinabi sa kanya na hindi si Amelia ang kanyang amo kaya maaari niyang tanggihan ang mga kahilingan nito. Gayunpaman, hindi siya masaya na tuwing tinatawag siya ni Crow na bangungot ng Adyuria. Sabi ni Crow, karapat-dapat siyang tawaging ganoon lamang at hindi na mapigilan ni Amelia ang kanyang pagkausyoso ngayon. Tinanong niya si Gabi kung ano ang pinag-uusapan nila at sinabi niya sa kanya na 100 taon na ang nakalipas, ang Adyuria ang pinakamaunlad na lungsod sa kontinente ng mga hayop. Inutusan siya ng Demon Lord na atakehin ito bilang ganti sa paglusob ng mga beast folk sa kanyang teritoryo. Ang tanging layunin niya ay magdulot ng kaunting pinsala at takutin ang mga nasa kapangyarihan, ngunit ang kanyang kakilakilabot na likas ay nanag sa kanya at siya ay nagwala, lubos na sinira ang lungsod. Nang araw na iyon, nakuha niya ang palayaw na Nightmare of Adyuria at ang Black Cats ay naging simbolo ng takot sa buong kontinente. Narinig ni Akira ang buong kwento dahil sa kanyang telepathic link at naawa siya kay Knight ngayon. Sa kabilang banda, sinabi ni Knight kay Amelia na dahil sa insidenteng iyon, labis siyang natakot sa isip kaya pakiramdam niya ay wala nang saysay ang mabuhay pa. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Akira, nalampasan na niya ang kanyang nakakahiyang nakaraan at ngayon ay gusto na niyang mabuhay para sa kapakanan ng kanyang bagong amo. Nang marinig iyon ni Crow, nagbiro siya, pero sinabi niya kay Knight na wala siyang galit sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kwentong binabasa ni Knight at sinabi kay Amelia na di nagtagal pagkatapos ng insidente, pumunta siya sa isang memorial upang magbigay galang sa mga biktima ng mga pag-atake ni Knight. Nakakagulat, naroon din si Knight at pareho silang nagkakilala. Nang panahong iyon, sinabi ni Knight kay Claw na patayin siya kung gusto nito ng paghihiganti, ngunit hindi interesado ang halimaw. Inakala niya na ang Gabi ay walang iba kundi isang kasangkapan lamang para sa Panginoon ng mga demonyo at walang saysay na maghiganti sa kanya. Gayunpaman, hindi rin niya nais maghiganti sa Demon Lord dahil ang tunay niyang kaaway ay iba.
Sinabi niya kay Knight na nakatira sa lungsod ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito namatay sa kanyang pag-atake. Siya ay kabilang sa mga nakaligtas at tumutulong sa pagliligtas sa mga nasugatan nang dumating doon ang maharlikang si Graham. Nagmamadali siyang umalis sa bayan dahil natatakot siyang bumalik si gabi at handa siyang dumaan sa mga gusaling bumagsak upang linisin ang daan. Hindi nagmamalasakit sa mga taong naipit doon, sinubukan siyang pigilan ng kapatid ni Crow, ngunit sinipa niya ito palayo at pagkatapos ay sinabog ang lahat ng nasa daan niya, na ikinamatay ng lahat sa lugar. Galit na galit si Crow at gusto niyang maghiganti kay Graham, pero pinigilan niya ang sarili dahil sa palagay niya ay hindi gugustuhin ng kanyang mabait na kapatid na babae iyon. Tinawag siyang duwag ni Amelia pagkatapos marinig ang kanyang kwento, dahil pakiramdam niya ay ginagamit niya ang kanyang kapatid bilang dahilan para tumakas sa gulo. Nagagalit siya doon, pero inihayag niya na dati siyang ganoon din, pero binigyan siya ni Akira ng lakas ng loob para harapin ang kanyang mga problema ng diretso. Hindi na kaya ni Crow ang pagpapakita niya ng kabutihan at sinabi niya sa kanya na umalis. Sa kabilang banda, pumunta si Akira sa piitan at natuklasan na limitado ang pagpasok ayon sa ranggo ng adventurer, habang iniisip niyang itago ang kanyang presensya para makalusot. Naganap ang isang pagsiklab ng mga halimaw. Malalaking sanga ng enerhiya ang sumisira sa gusali ng piitan at malalakas na halimaw ang lumalabas mula sa mga butas. Ang mga enerhiya na parang ugat ay sinusunog ang lahat ng nasa daan nila at si Amelia, nakaka-rating lang mula sa bahay ni Crow, ay gumagamit ng kanyang mahikang pang-akit upang supulan ang mga ito. Sinabi niya kay Knight na tulungan ang mga tao at nagmadali siyang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Habang kontrolado ni Amelia ang enerhiya, dumating doon ang isang batang nakasuot ng hood sakay ng isang halimaw at sinabing ang kanyang mahika ay nagbabalik ng ilang magagandang alaala. Kinikilala siya ni Amelia bilang ang bastardo na nagtaksil kay Kilaka para palayain ang isang grupo ng mga orc na humantong sa insidente. Nagpakilala ang batang lalaki bilang si Orem at sinabi kay Amelia na inutusan siya ng Demon Lord na huwag siyang patayin dahil may kakaibang mahika siya. Gayunpaman, pinapayagan siyang saktan siya ng sapat para mapanatili siyang buhay. Tumutugtog siya ng kakaibang flauta at ipinapadala ang enerhiya na nakapalibot sa kanya at napansin ni Amelia na may mga halimaw na naghihintay sa loob nito. Ganap na siyang nakulong ngayon at napagtanto na walang paraan para makaiwas sa atake ni Orem. Sa kabilang banda, abala si Akira sa paglaban sa mga halimaw nang makipag-ugnayan sa kanya si Knight, na nagsasabing kinidnap si Amelia ng isang demonyo na dinala siya sa piitan. Agad na nagmadaling pumunta si Akira sa piitan, ngunit napakaraming halimaw ang nakaharang sa kanyang daan, at ang asul na enerhiya ay nakaharang din sa kanyang paglalakbay. Kinuha niya ang isang espada mula sa kamay ng isang patay na lalaki at sinimulang habulin ang mga halimaw. Pero hindi sapat ang bilis ng paraang iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Knight doon at humingi ng paumanhin dahil hindi niya nagawang protektahan si Amelia, ngunit sinabi ni Akira sa kanya na hindi na mahalaga ngayon. Sinabi niya sa kanya na bumalik dahil siya na ang baalang mag-ayos ng lahat ng sabay-sabay. Agad na lumipad palayo si Knight at pagkatapos ay inilabas ni Akira ang kanyang salam-angkang anino upang sabay-sabay na lumunin ang lahat ng mga halimaw at ang asul na enerhiya. Nararamdaman niyang nasasakupan siya ng kanyang galit at iniisip na naging napakahalaga ni Amelia sa kanya kaya nararamdaman niya ang matinding emosyon. Sinasabi niyang ililigtas niya ito sa anumang paraan, ngunit habang natatapos niyang ubusin ang lahat gamit ang kanyang shadow magic, nawalan siya ng malay pagkatapos gumamit ng labis na lakas. Pinapanood ni Knight ang lahat ng ito mula sa kalangitan, at sa sandaling bumagsak si Akira, nagmadali siyang pumunta sa tabi nito. Nagtataka siya kung paano siya matutulungan nang biglang marinig niya ang boses ng sistemang naglilingkod kay Akira. Sinasabi ng boses na mas maraming mana ang ginamit ni Akira kaysa sa kayang tanggapin ng kanyang katawan kaya automatikong i-activate ang healing shadow magic para gamutin siya. Mabilis na tinakpan ng mga anino si Akira, at pagkatapos ay nagsimulang kumikinang ang kanyang katawan habang ginagamit ng shadow magic ang nakaimbak na mana upang ayusin ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala at nagulat na lang si Knight sa nangyari, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Pagkalipas ng isang araw, nagising si Akira ng biglaan at tinanong si Knight, "Nasaan ako ngayon?" Ibinunyag ni Knight na dinala niya siya sa bahay ni Crow matapos siyang mawalan ng malay at makita ang lumulubog na araw.
Tinanong ni Akira kung nawalan siya ng malay sa loob ng 5 oras. Sinabi sa kanya ni Knight na nawalan siya ng malay sa loob ng 1 araw at 5 oras, na naiintindihan naman dahil masyado siyang gumamit ng mana ng sabay-sabay. Sinabi niya kay Akira na sa kabutihang palad, kusang nag-activate ang kanyang shadow magic at pinagaling siya dahil kung hindi, namatay na siya. Tinanong niya kung ano mismo ang shadow magic, at sumagot si Akira na wala siyang ideya. Sabi niya hindi ito mahalaga sa ngayon dahil may mas malaki silang dapat pagtuunan ng pansin. Agad siyang bumaba sa hagdan kung saan naghihintay sa kanya si Crow. Nagpasalamat si Akira sa paghiram niya ng kama at hiniling na isama rin ito sa bill. Tinanong siya ni Crow kung saan siya pupunta at sumagot si Akira na kailangan niyang iligtas si Amelia sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ng panday na goth na mahigit 1 araw na ang nakalipas at baka dinala na si Amelia sa Demon Continent. Ipinahayag ni Akira na papasukin niya ang kastilyo ng Demon Lord, ngunit hiniling ni Crow na kumalma siya. Sigaw ni Akira na kalmado siya pero nagmamadali lang, at tanong ni Crow kung paano niya masasabing kalmado siya kung nakakalimutan niya ang kanyang mga armas. Sinagot siya ni Akira at sinabing wala siyang armas ngayon dahil isinasaayos ang mga ito. Pero sinabi ni Crow sa kanya na tingnan ang mesa. Binali niya ang espada ni Akira sa 2 maikling dagger dahil mas maganda ito para sa isang mamamatay tao. Sinaklo din niya ang mga hilaw na materyales at gastos sa pag-aayos nito dahil ito ay isang emerhensya, ngunit hiniling niya kay Akira na bayaran siya sa lalong madaling panahon. Sinuri ni Akira ang mga punyal at nagpasalamat kay Crow, na may isa pang regalo para sa kanya. Ibinato niya sa kanya ang isang singsing, sinasabing ang 2 o 3 bayani ang gumawa nito. Ang singsing ay may nakasulat na mga salita na nagsasabing pupuntahan kita saan man. Nagulat si Crow na nababasa ito ni Akira, at sumagot siya na ito ang wika ng kanyang mundo. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng singsing at sinabi ni Crow na tinutulungan ito ang nagsusuot na mahanap ang kanilang hinahanap. Sa sandaling marinig ito ni Akira, isinuot niya ang singsing at inaktibo ang kapangyarihan nito. Ang singsing ay naglalabas ng laser pointer na nakaturo sa piitan at sinabi ni Crow kay Akira na mapalad siya dahil hindi pa dinala ng mga demonyo si Amelia sa Demon Realm. Agad na isinuot ni Akira ang kanyang kagamitan at nagmadaling pumunta sa piitan, sakay sa likod ni Knight, na humiling sa kanya na huwag nang maging padalos-dalos tulad noong nakaraang araw. Sumang-ayon si Akira, sinasabing hindi niya dapat ipinagsapalaran ang kanyang buhay ng ganoon kabilis dahil nangangahulugan iyon na maaaring namatay si Knight kasama niya. Sinabi sa kanya ni Knight na hindi siya nag-aalala para sa sarili niya, at ayaw lang niyang masaktan si Akira. Samantala, si Amelia ay nasa piitan, pagod at sugatan. Ang demonyong nagngangalang Orem ay masayang nakikipag-usap sa kanya, sinasabing maayos ang lahat sa ngayon. Ibinunyag niya na may spell ang mga demonyo para kontrolin ang mga halimaw, pero nagtataka siya kung paano nila naapektuhan ang mga tao at iba pang uri ng nilalang. Nagpadala siya ng lumilipad na centipede patungo kay Amelia, sinasabing dahil sa kanya, natuklasan niyang hindi kayang kontrolin ng kanyang espesyal na spell ang mga elf, ngunit kaya nitong gawing hindi makagalaw ang mga ito. Nangangalap ng lakas si Amelia para tanungin siya kung bakit siya pinapanatili sa piitan. Sumagot si Orem na tanging mga demonyo lamang na nasa 2 baitang o mas mataas ang makakagamit ng mahikang teleportasyon, ngunit sa kasamaang palad, isa lamang siyang demonyo na nasa 3 baitang na hindi kayang gawin iyon. Kaya naman hinihintay niya ang kanyang amo na pumunta rito at dalhin sila sa kontinente ng mga demonyo gamit ang kanyang spell sa teleportasyon. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang boss, pero hindi rin siya nagmamadali dahil nasisiyahan siyang makipag-usap kay Amelia. Sinabi niya sa kanya na tanungin ang anumang gusto niyang malaman, at sasagutin niya ito ng tapat. Tiwala siya na kahit magpakita si Akira sa harap ng kanyang boss, at sabihin sa kanya ni Amelia ang lahat, hindi siya nito kayang talunin. Gayunpaman, sinisiguro niya sa kanya na hindi siya masasaktan sa proseso, dahil kailangan niyang dalhin siya sa Demon Lord sa pinakamagandang kondisyon. Kasabay nito, hinahanap ni Akira si Amelia, at patuloy na itinuturo ng singsing ang direksyon patungo sa piitan. Nagpasya siyang magmadali nang dumating doon ang isang wizard na may suot na hood, humihiling sa kanya na pagbigyan ang kahilingan nito. Naaalala siya ni Akira bilang isang stalker na sumusunod sa kanila,
at sa sandaling hilingin sa kanya ng balbon na salamangkero na isama siya sa pagliligtas kay Amelia, hinawakan niya siya sa kwelyo. Sinabi niya sa dalaga na sabihin kung paano niya nalaman ang tungkol kay Amelia, at kung makita niya itong mapanganib, papatayin niya ito kaagad. Sinabi sa kanya ng batang babae ang tungkol sa kanyang skill scent tracker, at kung paano niya ito ginamit para sundan si Amelia hanggang sa mawala ito sa piitan. Ginamit din niya ang kasanayang iyon para malaman na patungo si Akira sa piitan, at ngayon ay gusto niya siyang tulungan. Maaaring patunayan ng gabi na hindi nagsisinungaling ang batang babae kaya ibinaba siya ni Akira, at pagkatapos ay tinanong kung bakit gusto niyang sumama sa kanya. Unang ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Leia, ang unang prinsesa ng bansang urok ng mga beast folk. Nakuha niya ang impormasyon na pantirya ng Demon Lord si Amelia, kaya pumunta siya rito para ipaalam ito sa kanya at kay Akira. Gayunpaman, naisip niya na hindi maniniwala si Akira sa isang estranghero nang walang anumang patunay, kaya nagpasya na lang siyang sundan siya hanggang sa umatake ang mga demonyo kahapon. Hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Akira, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang World Eye sa kanya at nalaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kakayahan sa espiritual na hadlang at nagulat si Leia. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang kanyang mga kakayahan, pero sinabi ni Akira na sagutin na lang niya ang tanong nito. Sinabi niya sa kanya na ang mga normal na hadlang ay maaaring gamitin upang ayusin ang mga espasyo, ngunit ang kanyang hadlang sa espiritu ay maaari ding gamitin sa mga gumagalaw na target. Tinanong siya ni Akira kung maaari niya itong ilapat sa mga tao rin at sinagot ni Leia na oo. Sinabi niya kay Akira na talagang makakatulong sa kanya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang Demon Lord ay naghahanap ng magic para sa muling pagkabuhay ni Amelia, at hindi nila ito maaaring ipaabot sa kanya. Nagulat si Akira dito at agad sumakay sa likod ni Knight, sinabihan si Leia na sumakay na rin. Nagtatanong si Knight kung sigurado siya na mapagkakatiwalaan nila ang babae at sumagot si Akira na kailangan nila ang kapangyarihan nito para iligtas si Amelia, at wala silang ibang pagpipilian sa ngayon. Sa kabilang banda, nalaman din ni Amelia ang tungkol sa plano ng Demon Lord, at medyo nagulat siya dito. Tinanong niya si Orem kung bakit gugustuhin ng Demon Lord ang kanyang magic sa pagkabuhay muli, gayong halos walang hanggan ang buhay ng mga demonyo, at napakahirap silang patayin. Sumasang-ayon si Orem sa kanya dahil hindi niya makita ang kahalagahan ng mahikang pagkabuhay. Sinasabi niya na hindi ito magagamit kung matagal nang patay ang target, at mayroon pa itong mahabang cooldown. Tinanong ni Amelia kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon, at sinabi ni Orem sa kanya na alam lang niya. Sinabi niya sa kanya na kapag namatay si Akira sa kanyang mga kamay sa lalong madaling panahon, hindi niya ito mailigtas gamit ang kanyang spell sa pagbuhay dahil ginamit niya lang ito sa sarili niya. Masayang ikinwento niya kung gaano iiyak si Amelia kapag nakita niyang mamatay si Akira, at umaasa siyang mas marami pa ito sa luha ni Kilaka nang mamatay si Liam dahil sa kanya. Sa kabilang banda, si Akira ay papunta pa rin sa piitan. Pakiramdam niya nakita na niya si Leo noon nang bagong-bagong siya ay ipinatawag at hiniling niya sa dalaga na sabihin sa kanya kung ano ang ginagawa nito doon. Sinimulan ni Leia ang kanyang kwento mula sa simula, sinasabi sa kanya na dati siyang ordinaryong batang babae sa nayon, ngunit isang araw, isang itim na slime ang lumitaw doon at nilamon ang kanyang pamilya at ang kanyang nayon. Sigurado siya na may nagbago sa putik na iyon gamit ang ipinagbabawal na mahika at pinakawalan ito sa kanyang nayon, at ngayon ay nasa misyon siya upang hanapin sila. Napagtanto ni Akira na ang putik na lumamon kay Amelia ay malamang na pareho. Nang ibunyag ni Leia na siya lang ang nakaligtas sa kanyang nayon, inampun siya ng pamilya ng hari dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at naging prinsesa siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pag-aralan ang insidente at natuklasan na may kaugnayan ito sa bansang nagpatawag kay Akira at sa iba. Sabi niya maraming tao at beastman ang nawala sa mga nakaraang taon, at ginamit sila bilang sakripisyo para sa ritual ng pagtawag. Sigurado si Leia na ang kanyang nawawalang pamilya ay kabilang din sa mga sakripisyo, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang tingnan ng malapitan ang bayaning tinawag sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Sinabi ni Akira sa kanya na isa rin siya sa mga lalaking ipinatawag mula sa kabilang mundo, ngunit walang sama ng loob si Leia sa kanya. Galit lang siya sa hari at sa prinsesa na nasa likod nito,
at inihayag ni Akira na may malalim din siyang sama ng loob sa kanila. Ayaw niyang maniwala na tinawag sila ng hari para lumaban sa pagsalakay ng Demon Lord, at sinabi sa kanya ni Knight na tama siya. Sinasabi niya na hindi pa sinubukan ng mga demonyo na sakupin ang anumang ibang bansa sa nakaraang siglo, at lahat ay nag-stereotyping lang sa kanila bilang isang masamang lahi na tanging karahasan lamang ang gusto. Sa sandaling iyon, nakarating sila sa pasukan ng piitan, at pagkapasok nila sa loob, sinabi ni Knight kay Akira na kailangan nilang patayin ang isang tiyak na bilang ng mga halimaw para malinis ang bawat palapag. Ito ang patakarang ipinatupad ng unang Demon Lord na lumikha ng lahat ng piitan, at walang paraan para malampasan ito. Sabi ni Akira, matagal kong normal lang gagawin, kaya gagamit siya ng shadow magic para mapabilis. Sinabi sa kanya ni Knight na mapapagod siya bago pa man sila makarating sa demonyo sa ganitong bilis, ngunit sumagot si Akira na wala na silang ibang pagpipilian. Sabi ni Knight, mayroon siyang ibang paraan para harapin ang sitwasyon. Plano niyang alagaan ang mas maliliit na halimaw habang iniipon ni Akira ang kanyang lakas para sa malaking laban. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung makokontrol niya ang sarili kapag nasanay na siya sa labanan. Natatakot siya na baka masaktan niya ang kanyang amo kung magwala siya, ngunit sinisiguro sa kanya ni Akira na sisiguraduhin niyang hindi mangyayari iyon. Hinihiling niya kay Knight na tulungan siya, at agad siyang nagiging tatlong ulo, nililipol ang mga sangkaterbang halimaw gamit ang kanyang hiningang apoy habang nagmamadaling dumadaan sa mga pasilyo ng piitan. Nagsisimula siyang mawalan ng kontrol at bumangga sa mga pader. Sinabi ni Akira sa kanya na kontrolin ang sarili, at nakarating ang kanyang boses kay Knight, na parang lumalangoy sa malawak na karagatan. Mas maganda ang pakiramdam niya pagkarinig sa boses ni Akira, at hiniling niya rito na patuloy na tawagin ang kanyang pangalan dahil makakatulong ito sa kanya na manatiling kontrolado. Sa tingin ni Akira medyo kainahinala iyon, pero pumayag siya at patuloy na nakipag-usap kay Knight para manatiling kontrolado ang sarili. Habang nagmamadaling bumababa sa piitan, tinanong ni Akira si Knight na ikwento pa sa kanya kung bakit galit ang ibang uri sa mga demonyo. Ibinunyag ni Knight na dahil ito sa unang Demon Lord. Medyo may sama ng loob siya dahil itinulak siya ng ibang lahi sa tigang na kontinente at inatake ang kanilang mga bansa. Dahil dito, siya ang naging simbolo ng sukdulang kasamaan, at nagsimulang maniwala ang mga tao na tanging ang bayani lamang ang makakapigil sa isang mapanganib na tulad niya. Patuloy na pinupunasan ng kabalyero ang napakaraming halimaw sa harap niya. Habang sinasabi kay Akira na karamihan sa mga Demon Lord ay hindi pa sumusubok na atakihin ang mga tao, ngunit ilang henerasyon na ang nakalipas, may isang hanggal na gustong maging sikat na pumatay sa asawa ng Demon Lord. Ang Demon Lord ay isang medyo kalmadong lalaki na mahal ang kanyang pamilya, ngunit nang mawala ang kanyang asawa, siya ay naging isang malaking banta. Naaawa si Akira sa mahirap na lalaki, pero iniisip niya na kung talagang inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin si Emilia, pagbabayaran niya ito. Walang problema si Knight doon, pero sinabi niya kay Akira na tandaan na hindi lahat ng demonyo ay pare-pareho. Ang ilan ay talagang malupit at gustong durugan ang lahat ng iba pang lahi, ngunit ang iba naman ay gustong makamit ang kapayapaan sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa planeta. Sinabi ni Akira sa kanya na matatandaan niya iyon, at di nagtagal pagkatapos noon, nakarating sila sa silid kung saan nakakulong si Emilia. Agad na sinabi ni Akira sa demonyo na ibabalik niya si Emilia at inutusan niya si Leia na maglagay ng harang sa kanya. Samantala, bumalik si Knight sa kanyang base form at sinabi ni Orem na humanga siya sa kanang kamay ng Demon Lord, na mabilis na nagdala sa mamamatay tao dito. Hindi pinapansin ni Knight si Akira at humihingi ng paumanhin dahil hindi niya siya matutulungan sa ngayon. Humihingi pa nga ng paumanhin si Emilia sa kanya dahil sa pagkakadawat niya sa gulo na ito, at sinasabihan silang dalawa ni Akira na kalma lang. Sinabi niya kay Emilia na hindi niya hahayaang makuha siya ng sinuman at hinugot niya ang kanyang mga dagger. Tinawag din ni Orem ang kanyang mga sandata, sinasabi kay Akira na matatalo siya sa laban na ito at mawawala ng buhay. Pinapaalalahanan siya ni Knight na inutusan sila ng Demon Lord na dalhin sa kanya si Akira, ngunit sumagot si Orem na ang tanging utos niya ay ang ibalik si Emilia ng buhay. Sinabihan siya na patayin si Akira kung susubukan niyang pigilan siya at hindi makapaniwala si Knight na magbabago ang isip ng Demon Lord ng ganito. Habang abala sila sa pag-uusap,
biglang sumulpot si Akira sa likod ni Orem at inatake siya. Madaling naharang ng demonyo ang kanyang suntok at pagkatapos ay sumalakay pabalik sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanyang sibat at paghiwa sa kanyang binti. Walang awang patuloy na inaatake ni Akira, pero walang atake niya ang nakakalampas sa depensa ni Orem, na itinuturing lang biro ang laban. Paulit-ulit niyang nasusugatan si Akira, pero nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis dahil hindi ito kasing saya ng inaasahan niya. Sabi ni Akira, siya ang magtatapos sa laban at inaktibo ang kanyang shadow magic. Ang mga anino ay pumupunta sa mga lugar kung saan nabuhos ang kanyang dugo at gumagamit si Akira ng espesyal na kasanayan upang mag-imbita ng mga nilalang ng anino gamit ang kanyang dugo. Nagulat ang lahat sa nakita nila, at nahihirapan si Orem na harapin ang mga shadow beast na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Habang abala siya sa pagharap sa mga shadow wolf, si Akira ay sumugod sa kanya at sinugatan ang braso at binti nito, na naging dahilan upang mahulog ang kanyang sandata. Gayunpaman, pagod na rin si Akira ngayon at mas marami pang kayang gawin si Orem. Tinutugtog niya ang kanyang nakakatakot na flauta, tinatawagan ang mga halimaw sa ilalim ng kanyang utos upang lumaban para sa kanya. Nagpanik si Akira nang makita ito dahil hindi pa nagre-recharge ang kanyang shadow magic at hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Sisingilan ng mga halimaw ang kanilang pinakamalakas na sinag upang wasakin siya sa isang bagsakan, ngunit ginamit ni Leia ang lahat ng kanyang lakas upang lumikha ng malaking harang sa paligid ni Akira bago siya bumagsak. Unang sinipsip ng hadlang ang mga atake ng mga halimaw, at sa sandaling susubukan nilang lumipat sa malapitan, ibinabalik nito ang kanilang mga atake sa kanila, na winawasak ang kanilang mga ulo. Kaagad pagkatapos nito, lumapit si Amelia kay Akira, sinasabi sa kanya na kaya na siyang gumalaw ngayon dahil hamina na si Orem. Nagtatago siya sa likod niya at sinabi ni Orem na nadismaya siya sa sarili niya. Itinutok ni Akira ang kanyang punyal sa kanya, ngunit nag-atubili sa pagbibigay ng huling suntok. Sinabi ni Orem sa kanya na magmadali, pinagtatawanan siya dahil sa pagiging mamamatay tao na hindi man lang makapatay sa kanyang walang kalaban-labang target. Habang nagtataka si Akira kung paano niya mapapatay ang isang mukhang tao, nag-teleport naman doon ang boss ni Orem. Hindi siya masaya na natalo si Orem, pero ngayon takot na si Akira at ang kanyang mga kaibigan dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang isang demonyong nasa ikalawang baitang.